King Seng, bakit mo ako dinala sa Civil Affairs Bureau? Hiwalayan. Hiwalayan? Maayos naman ang takbo ng buhay natin. Bakit tayo maghihiwalay? Ilang taon na, ang ate ko ang sumusuporta sa'yo. Siya ang gumagastos sa lahat. Binigay sa'yo ang buhay na laging pinapangarap mo. Ang sarap ng buhay mo. Pero naisip mo ba ang nararamdaman niya? Ako, Tama na. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Sumama ka sa loob. Ching Cheng. Ayaw kong maghiwalay. Nasa bahay pa si Yuyo. Ang lakas ng loob mong banggitin si Yuyu. Sa lahat ng mga taong ito, nagampanan mo ba kahit minsan ang tungkulin mo bilang isang asawa? Nakapangasawa ka lang sa pamilya namin, ang mga Su. Lahat ng mga taong ito ay sapat na. Ang ate ko, nakuha na niya ang partnership sa Hidden Dragon Group. Makalipas ang 3 araw, isang misteryosong malaking tao ang personal na darating para pirmahan ang kontrata. Ikaw, basura ka lang na walang kwenta, na galing sa kanal. Anong may bibigay mo sa ate ko? Basura akong galing sa kanal. Isang taon una na walang pag-asa. Ginamit ko si Ching Cheng. May sasabihin ako sa'yo. Ang dahilan kung bakit nakuha ng kumpanya ni Su Ching Cheng ang proyekto ng Hidden Dragon Group ay dahil sa akin. Tama na. Puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Matigas ang ulo. Walang pangarap. Ang paghihiwalay sa'yo ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko sa buhay ko. Kaya, ganito ang tingin mo sa akin. Alam kong masasakit sa'yo ang marinig ang mga sinasabi ko. Pero, malapit na akong pumirma ng kontrata sa Hidden Dragon Group. Ibig sabihin, ang asawa ko ay hindi pwedeng isang taong ang alam lang ay magluto, isang house husband. Sige. Pumapayag ako. Pumapayag ako sa hiwalayan. Ate, alis na tayo. Boss, tiyak na hindi alam ni Miss King Cheng na ikaw ang boss ng Hidden Dragon Group. Kung hindi, tiyak na. May saysay ba kung sasabihin ko sa kanya? Sa puso niya, ako ay palaging magiging isang taong puro salita lang. Marahil ang pag-aasawang ito ay isang pagkakamali mula pa sa simula. Tapos na. Umalis na tayo. Ingat, Ginoong Su. Ingat. Pagka yumaman, nakalimutan na ang asawa nung mahirap pa siya. Kakakasal lang, nasa sasakyan na ng ibang lalaki. So Ching Cheng, napakalamig ng puso mo. Ikaw, isang lalaki, nag-aastang may hinanakit. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Si Ginoong Xui ang nagbigay sa ate ko ng partnership sa Hidden Dragon Group. Matutulungan din niya ang ate ko na itaas ang kanyang estado sa lipunan. Ikaw, isang lubos na pagkabigo ka. Anong magagawa mo para sa ate ko? Ano ang sinabi mo? Ang sinasabi ko, ang dahilan kung bakit nakuha ng ate ko ang deal sa Hidden Dragon Group ay dahil lahat kay Ginoong Xui. Katarantaduhan, lang yan. Ako ang tunay na boss sa likod ng Hidden Dragon Group. Anong klaseng tao ba yang si Zhu Mingyuan para ikumpara sa akin? Qin Chen, nasiraan ka ba ng ulo ng kayo'y maghiwalay? Wala ka na ba sa sarili mo? Ikaw, ang boss sa likod ng mga pangyayari. Ay hindi naniniwala. Sa isang siraulo, bakit siya maniniwala? Baka ito na ang pinakamabuti. Sa pulong para sa visa sa loob ng 3 araw. Ilalantad ko ang katotohanan, isa-isa. Salamat, Ginoong Zhu. Walang anuman. King Cheng, malaking pabor na ang nagawa ko para sa'yo. Ang pinakamababa mong magagawa ay anyayahan ako para sa hapunan. Hindi naman yata masyadong mahirap yon, di ba? Tuloy po kayo, Ginoong Zhu. Oh, siya nga pala, Ginoong Zhu. Sa seremonya ng pagpirma sa loob ng 3 araw, yung Hidden Dragon Group na yun, yung misteryosong tao sa likod nito, talaga bang lalabas sila? Huwag kang mag-alala. Ang boss ng Hidden Dragon Group ay isang napakabuting kaibigan ko. Tiyak na pupunta siya. Kailangan kong gumamit ng banyo. Anong ginagawa mo? Qin Shen, Sinusubukan mo bang lagyan ng droga si Ching Cheng? hindi. Huwag mo akong babintangan. Bintang, bubugbugin kita. Chintian.
Anong ginagawa mo kay Ginoong Zhu? Ching Cheng, sinusubukan ka sanang lagyan ng droga ng lalaking ito. Ikaw ang malinaw na susubok maglagay ng droga kay Kincheng. Kincheng, siguro napahiya siya ng husto matapos ang diborsyo. Kaya sumiklab ang galit niya, at gumawa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay. Buti na lang, nahuli ko siya sa tamang oras. Kung hindi, nagtagumpay sana siya. Chin Tian, tao ka pa ba? Hindi ako tao, naniniwala ka sa kwento niya ng walang pagsisiyasat. Habang nasa kamay mo ang droga, akala mo ba tanga ako? Sa kanya ang mga drogang ito. Tama na, Chin Tian. Dati, akala ko, wala ka lang talagang silbi. Pero kahit papaano, may mabuti kang puso. Ngayon, nakikita ko na. Ang puso mo ay napakasama at marumi. Dahil ayaw mong maniwala sa anumang sabihin ko, kahit ano pa yan. Walang saysay ang anumang sasabihin ko. Palem, Paano ako maniniwala sa'yo? Chin Tian, ilang beses mo na ba akong binaygo? Alam mo ba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sabi nila, na pangasawa ko raw ang isang walang kwentang lalaki. walang kwenta ako. Kilala mo ba talaga ako? Kung sasabihin ko sa'yo, na sa lahat ng panahong ito, nagpapanggap lang ako, bilang isang ordinaryong tao, dahil ayokong magdulot ng sobrang pressure sa'yo. Maniniwala ka ba sa akin? Hindi ka maniniwala. Ang gusto mo lang paniwalaan, ay ang mga bagay na pinaniniwalaan mo na. 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, mauunawaan mo na ang lahat. Sana pagdating ng panahong iyon, hindi ka magsisisi. Sino ang nag-ulat nito? Ako, Ginoong Minyuan. Huwag muna ang Ginoong. Sinubukan nitong lalaking naghahasain siya. Bilisan niyo at arestuhin siya. Suming Yuan, iniimbento mo ang kaso laban sa akin. Iniimbento, nandito mismo ang biktima. Aminin mo na lang kaya, kung may lakas ka ng loob na aminin ang ginawa mo. Baka sakaling magkaroon ako ng konting respeto sa'yo. Ano pang hinihintay niyo? Arestuhin siya. Sampahan mo na ngayon. Ginoong Minyuan, may gagawin pa ako, kaya alis na muna ako. Ginoong Zhu, salamat sa tulong kanina. Walang anuman. Hindi ko lang talaga matanggap. Ang basurang tulad niyan, dapat lang ikulong. Kincheng, kain tayo sa labas. Hindi na, Ginoong Zhu, hindi ako. Masyadong maganda ang pakiramdam ko ngayon. Sa susunod na lang. Sa susunod, ako ang taya. Ingat, Ginoong Zhu. Magsalita ka. Wala akong sasabihin. Ikaw ay pinaghihinala ang sangkot sa isang malaking kaso. Nang walang pahintulot, ipinagbabawal sa iyo ang sumagot o tumawag sa telepono. Sige, pero paalala ko sa'yo. Ikaw ang nagpatong ng telepono sa kanya. Malapit na siyang pumunta rito ng personal. Wala akong pakialam kung sino man yan. Sasabihin ko sa'yo, kapag inaway mo ang pamilya Xue, dito ka na sa presintang ito. Tatanda, naiintindihan mo? Kapitan Zhu, nandito na ang boss. Boss. Ganito lang kaliit na bagay. Bakit siya naabala? Kapitan Zhu, may grupo ng mga abogado sa labas. Mahigit 100. Mahigit 100 abogado. Oo, sabi nila, galing sila sa Yinlong Group, sa legal department nito. Hinihingi nilang makausap ka. Boss, Anong nagawa mo? ito. G-Bye. Boss. Sakto lang ang dating mo. Kita mo, hindi gaanong mabigat ang salita ko, kaya hayaan mo akong magtanong sa aking kasamahan mula sa legal na magpaliwanag para sa akin. Isang pagkakamali. Lahat iyon ay pagkakamali lang. Ikaw ang boss ng Hidden Dragon Group. Paano naman pwedeng hindi mabigat ang mga salita mo? Sundin lang ang mga patakaran. Tapos na. Tapos na ang lahat ngayon. Bye, Feng. Maaari ka nang umuwi. Kailangan kong mapag-isa. Chin Tian. Oh, siya nga, ikaw pala. Saan ka ba pupunta? Wala kang pakialam. Anong klaseng ugali yan? Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Nakausapin ako ng ganyan. At sino nang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Nakausapin ang aking boss ng ganyan? At sino ka? Ang anak ko. Ayaw sa basurang to. Ikaw, interesado ka. Eksakto. Sino ba yung paulit-ulit na nagsasabi
na mahal ang kapatid ko. At ano nang nangyari? Kakakasal lang. Binaligtad mo na at nakipagrelasyon sa ibang babae. Nakakadiri ka. Minsan, pwedeng kumain ka ng kahit ano, pero di pwedeng magsalita ka ng kahit ano. Tara na. Maglakas loob kang pumunta sa Hidden Dragon Group. Lumabas ka. Wala kang lugar dito. Ito ang grupo ko. Bakit hindi ako pwedeng narito? Grupo mo, ang kapal ng mukha mong gamitin ang pagkakakilanlan ng anak ko, para manloko ng mga tao sa Hidden Dragon Group. Ang anak ko, napakahirap magtrabaho para kumita, hindi madali para sa kanya. At ikaw, sinisira mo ang kanyang pangalan, gamit ang pera niya, para magkaroon ng ibang babae sa tabi. Tao ka pa ba? Isang impostor ako. May ebidensya ka ba? Kailangan ko pa ba ng ebidensya? Ginagamit mo, ang pangalan ng anak ko. Anong ginagawa mo sa Yinlong Group? Grupo ko yan. Hindi ba ako pwedeng pumunta? Grupo mo, wala ka naman kundi isang binabayarang lalaki. Wala ka namang tunay na trabaho. Anong karapatan mo para pumasok sa Yinlong Group? Akala mo ba tanga kami? Wala kang pakialam. Saan ka pupunta? Putang ina mo, tinampas mo ako, papatayin kita. Nanampal ka na ngayon. Anong kaguluhan to? Gusto mong mamatay? Pulis, nagkakasala ng panluloko. Ang dalawang to, at pinapalo nila ang mga tao. Dapat nyo silang dalawang arestuhin. Tumahimik ka. Ako, Ginoong Chin. Nagkita na naman tayo. Anong nangyayari dito? puro kasinungalingan ang dalawang babaeng to. Iniinsulto si Ginoong Kim. Dalhin nyo sila. Ikaw, Anong hinihintay nyo? Gawin nyo. Anong ginagawa nyo? alam mo ba kung sino ako? Ikaw, Shintian, inaresto mo ako, sasabihin ko sa anak ko. Tapos ka na. Ganap na. Dalhin nyo siya. Shintian, tapos ka na. Ginoong Chin. Ano sa tingin mo? Tungkol sa paghawak nito, nasisiyahan ka ba? Tawagan mo si Ching Cheng. Magpalabas ng piyansa. Hello. Ano? Nanay, pinagpiyansahan na kita. Ano ba talaga ang nangyari? Dahil lahat iyon kay Kintian. Yung lalaking iyon, ginamit niya ang pangalan mo para makapasok sa Hidden Dragon Group at maglako ng scam. At higit pa riyan, ginamit niya ang pera mo para magkaroon ng kabit. Sakto lang naming nahuli ni nanay. Sabi pa niya, ginigipit namin siya. Eksakto. Ano ang sinabi mo? Ching Cheng, saan ka pupunta? Hahanapin ko siya. Shintian, alam kong nandito ka. Hiwalay na tayo. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Sa lahat ng mga taong ito, ako ang nagbibigay sa'yo ng pera. Hindi ko inakala, napalihim mo palang itinatago para magkaroon ng kabit. Paano mo nagawang gawin ito sa akin? Paano mo nagawang gawin ito sa anak natin? Nanay mo ang nagsabi sa'yo nito? Nanay ko ang nagsabi sa akin. Eh ano naman, kahit nahiwalay na tayo, nakatatanda pa rin siya sa'yo. Wala kang respeto sa nakatatanda, wala ka man lang, pinakamababang paggalang. Ikakaila ko lang ito ng isang beses. Una, hindi ko alam ang sinabi nila sa'yo. Hindi ako sigurado. Pero pagkatapos ng ganito katagal na pagsasama, dapat alam mo na kung anong klaseng tao ako. Hindi ako ang nagsimula nito. Pangalawa, lahat ng perang inilalagay mo sa account ko. Sa mga nakaraang taon, wala akong ginamit kahit isang sentimo. Nasa ilalim ng unan mo. Panghuli, hindi ko intensyong insultuhan ang nanay mo. Pero kung anong klaseng tao siya, mas alam mo iyon kaysa sa akin. Shintian, huwag kang lalakad ng isang hakbang pa, at sisiguraduhin kong si Yuyo ay hindi na magkakaroon ng amang tulad mo. Shintian, huminto ka dyan. Kincheng, ang signing ceremony sa Hidden Dragon Group ay bukas na. Handa ka na ba? Boss, diborsihado ka na ngayon. Tungkol sa pakikipagtulungan sa kumpanya ni Su Qingsheng, kanselahin na ba natin? Hindi na kailangan. Ituring mo na lang itong huling regalo para sa kanya at sa bata. Ching Cheng. Kapag napagtanto mo na ang dating asawa mong laging minamaliit ay isang taong tanging, mapapangarap mo na lang. Anong mararamdaman mo? Isang karangalan, ang makipagtulungan sa Hidden Dragon Group, talagang lulundag na ang karera mo. Sigurado ako, sa loob ng 10 taon, ang Her and Rich List ay tiyak na magkakaroon ng puwang para sa iyo, President Su. Salamat. Heto. Bakit walang ni isang tao ang lumapit para batiin ka? Ching Cheng, hindi ba't ang pakikipagtulungan sa Hidden Dragon Group ay dahil sa iyo? Diyos ko, si Young Master Xu ay nagpapakumbaba lang.
Paano kung ang bawat isa dito ay alam na siya si Young Master Xu? Hindi ba't lahat sila ay magkukumahog para magsipsip sa kanya? Ganun pala, Ching Cheng, ang pagkikita sa iyo ay tunay na swerte niya. Kung hindi, siguradong madadala siya pababa ng lalaking iyon. Maria, may pangalan siya. Tungkol sa kanya, mali ba ako? Young Master Zhu, talagang malaki ang utang na loob ko sa iyo ngayon. Qincheng, huwag kang masyadong magpakapormal. Halos, magkakapamilya na tayo. Hindi na kailangan ng ganyang formalidad. Bakit nandito rin siya? Kayong dalawa, ngayong araw, ay malaking araw ng ate ko. Huwag kayong magkakagulo. Umalis ka na rito, ngayon din. Ginang, so, ikaw ba ang nagsabi sa kanya na paalisan ako? Hindi ako. Su, mas mabuti kang lumayo. Sino ka? Ano ang relasyon mo kay Chin Tian? Wala kang pakialam dyan, Su. Dahil ngayon ay, iyong signing ceremony, Su. Dapat ay, asikasuhin mo na lang ang sarili mo. Chin Tian, magtatago ka na lang ba sa likod ng babaeng ito? 3 taon ka nang walang trabaho, wala ka ng koneksyon sa lipunan. Kung wala ang tulong ko, mahirapan ka nga lang mabuhay. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ako na ang bahala. Ikaw ang bahala, paano mo gagawin yan? Sa pagiging yaya ng iba. Tama, ang alam mo lang gawin ay magluto at maglaba para sa iba. Ano naman ang masama sa pagiging yaya? Para sa isang lalaking tulad mo, na magsabi ng ganyan, hindi ka ba nahihiya? Su, walang trabahong mababa. Medyo, nagmamataas ka. Ikaw, Qincheng, anong nangyari? wala. May nakasalubong lang akong walang modo. Walang modo. Kulang pa iyan sa paglalarawan. Ang taong yun ay nawawala sa sarili. Kung hindi, anong taong matino ang makikisalamuha sa isang tulad ni Kintayan? Gusto mo bang mamatay? Hoy, ganda. Huwag kang magalit. Sigurado ako, naloko ka ng lalaking ito. Isa lang siyang gold digger, isang tambay na walang trabaho, isang tunay na henyo sa gitna ng mga cute hack. Kin ay isang pambihirang lalaki. Hindi ko hahayaang pag-usapan mo siya ng ganyan. Mali ang pagkakilala mo sa kanya. Ilang taon akong napangasawa siya. Alam ko talaga kung anong klaseng lalaki siya. Bilang isang lalaki, wala siyang iba kundi ang pinakakawawa. Siya lang ay ang basurang itinapon ng ate ko, at ikaw, itinuturing mo siyang kayamanan. Kayong dalawa, lumabas kayo rito. Tama ka. Security, halika rito. Palabasin niyo itong dalawa. Rito. Ito yung dalawa. Wala silang imbitasyon. Seryoso kong pinaghihinalaan na may dala silang mikrobyo. Palabasin niyo sila rito. Palayasin mo siya ngayon din. May imbitasyon po ba kayo? Sinabi ko na wala. Ang dalawang hamak na ito ay karapat-dapat sa imbitasyon. Ginagawa lang po namin ang trabaho namin. Lumayas po kayo. Bulag ka ba? Imbitasyon. Ang ginoong ito ay aming pinarangalang panauhin. Wala siyang kwenta. Paano siya naging pinarangalang panauhin? Sa totoo lang, ang imbitasyong ito ay inihanda para sa buong pamilya ninyo. Ang imbitasyon ninyong iyon ay ninakaw siguro. Inuutusan ko kayo ngayon na palayasin siya kagad. Tumahimik ka, nanggugulo kayo, sumisira sa kaayusan, at nanglalait sa aming panauhin dito, nang babato ng putik. May sapat akong dahilan upang maghinala na kayong mga tao, ang mga iyon na nakapasok ng palihim. Pakitaan ninyo ako ng inyong mga imbitasyon. Kami ang hinihingan ninyo ng imbitasyon. Alam mo ba kung sino kami? Ngayon, magsusorry kayo sa amin. Kung hindi, tanggal kayo sa trabaho. Nagbabanta ka sa akin? Hulihin sila. Tigil. Hoy, ikaw. Papaalisin mo ba ang pamilya ko? Jisoo. Ay ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan ang puwit mo. Kalimutan mo na, dahil hindi pagkakaunawaan lang ito. Ayaw kong gawing malaking usapin. Pagkatapos ng lahat, ngayon ay ang seremonya ng pagpirma. Ayaw kong mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang tao. Umalis na tayo. Ching Cheng, kung ako ang tatanungin, kanina pa, dapat pinapalayas ng gwardya ang Chin Tian na iyon. Eksakto. Sino ang nakakaalam kung paano siya nakapasok?
Sabi ko, tama na. Si Chin Tian, pagkatapos ng lahat, ay ang ama ni Yuyo. Hindi natin maiiwasang makita siya muli. Huwag mong gawing masyadong awkward. Hoy, maganda. Kilalanin natin ang isa't isa. Pasensya na, ayaw kitang makilala. Pasensya na, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ako si. Wala akong pakialam kung sino ka. Bingi ka ba? Kung ayaw mo akong makilala, umalis ka na. Pinulak mo ako. Ano naman kung ginawa ko? Susunod, ikaw naman ang papaluin ko. Mukhang hindi mo talaga alam kung sino ako. Papakawalan mo ako. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Sino ba ang tatay mo? Pakawalan mo ako. Ang tatay ko ay si Xu Chenji. Papatayin ka niya, parang langgam lang. Xu Chenji. Siyempre, Ginoong Xu, kasosyo niya, si Isbay ng Hidden Dragon Group. Ang cocktail party ngayong gabi ay personal na inayos ni Ginoong Xu. Ang lahat. Ganun ba? So itong party, siya ang nag-ayos, ganun ba? May sasabihin ako sa'yo, ang tatay mo, hindi man lang makapagsalita. Sa harap ng Hidden Dragon Group, ano bang akala niya, ang galing-galing niya? Tama na. Ito ang Hidden Dragon Group. Kung magpapatuloy ka sa paggulo, tatawag ako ng seguridad. Ang Hidden Dragon Group ay kasosyo ng pamilya namin, ang mga Gao. Ang pamilyang Gao. Sino ka ba talaga? Hayaan mong magpakilala ako. Ako si Gao Qisheng. Naiintindihan mo na ba ngayon? At isa pa. Ano man ang gusto ng pamilya naming Gao, sa amin mapupunta yan. Ginoong Gao, bulag ang mata ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Binigyan na kita ng pagkakataon, sinayang mo. Tigilan mo yan. Pwede akong tumigil, pero kailangan mong matulog kasama ko. Oo, ang lambot. Bitawan mo ako. Bitawan. Akin yan. Tumigil ka dyan. Sino ka ba? Ako? Ito. Ginoong Gao, ayos ka lang ba? Lumayo ka sa kanya. Qinshan, alam mo ba ang ginawa mo? Si Ginoong Gao ito. Binali mo ang binti niya. Ikaw. Kahit papaano, may nagawa ako. Hindi tulad mo. Ikaw. Kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka na lang. Si Ginoong Xu, ang tunay na mabait sa kapatid ko. Hindi tulad mo. Kitang-kita namang nanonood ka mula sa likod. Pero hindi ka lumabas para tumulong. Ano ba ito? Ano ba ang balak mo? Eksakto. Gusto lang niyang ipahiya si Ginoong Zhu. Tapos siya ang magpapasikat para mabawi ang pagtinggil ng anak kong babae. Sa kanya, napakasuklem. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Chin Tian, sino ang may sabi sa'yo na saktan siya? May problema ba? Malaking problema. Alam mo ba kung sino siya? Alam mo ba kung sino ako? Siya ang panganay na anak ng pamilyang Gao. Magsusorry ka sa kanya ngayon din. Ibig sabihin, mali ako nang tulungan kita? Kung tama ang alala ko, ang uminting sa sitwasyon. Ay ang sampal mo, hindi ba? Nagtatanggol lang ako. Wala akong ibang choice. Ikaw, may bayag ka ba bilang lalaki? Sa tingin ko hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan kung bakit kita hiniwalayan. Qinshan, huwag ka nang mag-aksaya ng salita sa kanya. Sabay natin siyang durugin. Balihin ang binti niya. Para sa akin. Sa ganoon, baka sakali. Si Ginoong Gao ay patawarin tayo. Kailangan nating baliin ang binti niya. Chin Tian, dahil sa ating nakaraan, hinihingi ko sa'yo ngayon na mag-sorry ka sa kanya. Sa ganoon, baka Iligtas mo ang binti ko. Huwag mong gawin parang mabuting gawa. Ginagawa mo lang ito para sa sarili mong karera. sa kasalukuyan kong katayuan sa lipunan, ang pinakamasamang magagawa nila ay bigyan ako ng problema sa negosyo. Pero ikaw, kung talagang gusto nila ang buhay ko, ano ang magagawa mo? Tigil. Umalis ka. Mali ka. Wala kang katayuan sa lipunan. Umasa ka lang sa iba. Para umangat sa Hidden Dragon Group, isang Mountain Cube. Kanina sinabi ko, dapat matulog ka sa akin. Tinanggihan mo. Ngayon, tatawag ako sa pamilyang Gao. Patay ka na. Hindi mo magagawa yan. Nasa Hidden Dragon Group tayo. Hindi. Hindi ko gagawin dito. Hindi ako naniniwalang hindi ka naalis. Ikaw. Suru yan. Tawagin mo ang enforcement squad. Isang hamak na enforcement squad ay hindi makakahawak sa mga usapin ng pamilyang Gao. CJ, huwag tumawag, huwag tumawag, huwag tumawag, huwag tumawag. Hindi tumatawag si Young Master Gao sa squad para sa ikabubuti natin, tama ba? Qinshan, lumuhod ka. Magmano ka at humingi ng tawad kay Young Master Gao. Gusto mo bang panoorin, kaming lahat, na isa-isang mahila pababa dahil sa'yo? Hanggat nandito ako, hindi siya makakapinsala kanino man ngayon. Lalaki ka ba talaga? Ano naman ang masama kung humingi ka ng tawad? Eksakto. Ang anak kong babae, noong ikakasal sa'yo, hinayla mo siya pababa, ngayong hiniwalayan ka na niya.
sinisiraan mo pa rin siya. Anong kasalanan ang nagawa ng anak ko sa nakaraang buhay? Para dumanas ng ganitong paghihirap dahil sa'yo. Isa kang tunay na malas. Paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo ang ate ko. Ano naman ang masama kong lumuhod at humingi ng tawad? Kinchan, kung lalaki ka pa, panagutan mo. Kung hindi, Kung hindi ano, o ano, wala akong pakialam kung sino siya. Binali niya ang binti ko. Magbabayad siya para dito. ano naman kung binali ng boss ko ang binti mo? Ano nang problema doon? Kahit na buhay mo ang gusto niya, kailangan mong ibigay yon sa kanya. Ano? Boss. Siya ang tunay na nasa likod ng Hidden Dragon Group. Ang tunay na boss. Imposible yan. Sabi ko sa'yo, wala kang hahawakan ngayong araw. Huwag kang lalapit. Kung maglakas loob kang humawak sa akin, hindi ka pababayaan ng pamilya namin ang mga gaw. Ang tatay ko ay si Gao Kikian. Sige, tawagan mo ang tatay mo. Subukan mo. Tingnan natin kung tutulungan ka niya. Ching Cheng, Huwag kang lalapit. Lumapit ka at papatayin ko siya. Gagawin ko. kung saktan mo siya ngayong araw, ako, si Ching Tian, ay nanunumpa. Wawasakin ko ang buong angka ninyong mga gaw. Kinchan. Ikaw pala si Kinchan. Hindi ko inakala. Ang huling natitirang miyembro ng pamilyang Kim ay siya pa lang, boss ng Hidden Dragon Group. Huwag kang lalapit. Sige, Kung gagawa ka pa ng isang hakbang, papatayin ko siya. aatras ako. Pakawalan mo siya. Pangako ko, iiwan kong buhay ka. Iiwan mong buhay ako. Kung alam mo lang, ang nakaraan ng pamilyang Qin, baka gustuhin mo akong durugin ng paisa-isa. Huwag kang lalapit. Mamatay ka. Ching Cheng, 8, Ching Cheng, pupunta tayo sa ospital ngayon din. Sino ka? 8, Ginoong Qin. Ayon sa doktor, matatag na ngayon ang kalagayan ni Miss Qingsheng. Malapit na siyang ma-discharge. Ang pamilya Xu at Sixu Mingyuan, sinunod ko na ang utos ninyo, at naasikaso ko na sila. Tungkol naman kay Gao Qisheng, ano sa palagay ninyo, dapat ba natin? Hindi. Hintayin muna nating magising si Ching Cheng. Iuwi mo muna siya. Tungkol naman kay Gao Qisheng, may ilang bagay na kailangan kong itanong sa kanya ng personal. Nauunawaan ko. Ching Cheng. Ching Cheng. Magsama tayong muli. Ayokong makita kang masaktan pa. Bigyan natin si Yuio ng mas masayang tahanan. Tumingin ka sa taas. Gao Qisheng. Sinabi mo noon na may impormasyon ka tungkol sa pamilya Qin. Labis akong interesado. Sabihin mo, baka hayaan kitang mabuhay. Akala mo ba talaga? Nasasabihin ko sa iyo ang totoo. Gusto kong malagi kang nabubuhay. Sa kadiliman, hindi kailanman malalaman ang katotohanan tungkol sa pagpatay sa pamilya Qin. Sigurado ka ba dyan? Kung tama ang impormasyon ko, at kadalasan ay tama nga. Ang kabit mo sa labas ay buntis ngayon ng anak mo. Hulaan mo, kapag hindi ko nakuha ang impormasyong gusto ko, ano sa palagay mo ang gagawin ko? Ikaw. Yay. CJ. Sasabihin ko, ang pagpatay sa pamilya mong Qin noon ay lubusan dahil sa isang tao. Ang hipag mo si Lin Wen. Ang hipag mo si Lin Wen at ang kapatid mo, sila ay parehong pinatay ng sarili niyang kamay. Gao Qisheng, anong lakas ng loob mong sir ang hipag ko? Patay na akong naglalakad. Bakit ako magsisinungaling? Nga pala. Noon, ang bangkay ng kapatid mo ay aking sariling kamay ang naglibing. Kung hindi ka naniniwala, pwede mo siyang hukayin, baka sakali. May natitira pang mga bakas. Boss, may bagong natuklasan tayo. Hindi ngayon. Alam mo ba kung bakit ko itinatag ang Hidden Dragon Group? Ito ay dahil kailangan kong lihim na imbestigahan ang katotohanan sa likod ng pagpatay sa pamilya Qin. Ngayong lahat ng bagay ay nakalatag na sa harap ko, ang Hidden Dragon Group.
ay hindi na kailangang umiral. Boss, Huwag mo na akong tawaging i-boss. Mula ngayon, ang titulo ko ay Kataas-taasang Hidden Dragon. Tinatanggap namin ang pagbabalik ng kataas-taasan. Nakita namin ang katawan. kataas-taasang Panginoon. Nakita ito sa tabi ng katawan ng iyong kuya. Lumuhad ka. Lin Wen, asawa kita. Paano mo nagawang makipagsabuatan sa mga dayuhan para sirain ang aking pamilyang Qin? Siguradong bulag ako. Nang pakasalan kita, ito. Tumahimik ka. May sasabihin ako sa'yo. Kung alam mo ang ikabubuti mo, ilipat mo lahat ng ari-arian ng pamilyang Qin sa pangalan ko. Kung hindi, papatayin kita ngayon din. Bakit padadagdagan ng hirap? Pwede mo namang patayin, si Qin Junhao, mapupunta pa rin sa'yo ang mana ng pamilyang Qin. Zooming Yuan. May kasunduan tayo. Kapag tapos na ito, ibibigay ko sa'yo si Su Chingcheng. Tungkol sa iba pa, huwag kang makialam. CJ, ikaw ang boss. Bibigyan kita ng huling isang araw. Kung hindi mo sasabihin sa akin ang password para mailipat ang mga ari-arian, papatayin kita, at ako na ang gagawa ng pirma. Tara na. Maglagay ka ng bantay sa kanya, huwag mo siyang pakatakasan. Huwag kang mag-alala. Qin Tian. Walang kwenta ang kuya mo. Nabigo akong protektahan ang ating pamilya. Nagawa ko lang na itago ang ebidensya ng mga kasalanan ni Lin Wen. Kung makikita mo ang video na ito, kung hindi ka siguradong makakaganti, magpalit ka ng pangalan at mabuhay ng maayos. Tandaan mo, magkapatid tayo magpakailanman. Kuya, kataas-taas ang Panginoon. Nahanap na namin si Lin Wen. Magsalita ka, nasaan siya? Si Lin Wen ay kinuha ang yaman ng iyong pamilya at bumalik na ngayon sa pamilyang Lin. May pagdiriwang sila ng tagumpay. Mag-utos po kayo, kataas-taasang Panginoon. Gagapiin ng iyong tauhan ang pamilyang Lin para maghiganti para sa iyong kuya. Mag-utos po kayo. Huwag na. Ang paghihiganti na ito, ako mismo ang gagawa nito. Mga kabigan, ngayon ay ang pagtatatag ng Lin Group. Sana ay mas lalo pa tayong magtulungan sa hinaharap. Ang tagal na nagtiis si Miss Lin sa pamilya Qin. Ngayon, pwede na siyang maglakad ng taas noo. Tama, sa tingin ko, ang pamilya Qin, dapat noon pa sanang ibinigay ang negosyo nila kay Miss Lin. Hindi sana sila nagkagulo at nasira ang pamilya nila. Sa masayang okasyon na ito, bakit ba binabanggit pa ang kahabag-habag ng mga Qin? Sa tingin ko, dapat nating batiin si Miss Lin sa pagiging isang malaking negosyante sa Dongzhou. Ano bang business powerhouse yan? Ano bang Miss Lin ng pamilya Lin yan? Mga kabigan, nagtataka ako. Paano ninyo nagagawang tiisin ang pagkasuklem para purihin ang isang walang awang babaeng nangaagaw ng ari-arian ng iba? Gusto na bang mamatay nitong lalaki? Ang lakas ng loob niyang insultuhan si Miss Lin. Tangang bulag ka. Sino ka ba talaga? Nagkakagulo ka pa sa handaan ng atin. Ako si Qin Tian, ang ampon ng pamilya Qin. Narito ako para maghiganti para sa kuya ko at lolo ko. Tumahimik ka. Ang kapatid mo at ang lolo mo ang may gawa sa pamilya Zhu. Dahil sa kanila yan, wala akong kinalaman dyan. Kung maglakas loob kang man-ire sa akin ulit, huwag kang magalit kung kalimutan ko ang relasyon natin. Relasyon? Ang pagkakaroon ng babaeng tulad mo bilang hipag ko ay nakakadiri talaga. Ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay, si Qin Tian, ay ang hindi pagpigil sa kapatid kong pakasalan ka. Tumahimik ka. Ang kapal ng mukha mong gamulo sa grand opening ceremony ng Lin Group po. Gamulo? Kayo kong lahat dito ay dating kasosyo ng pamilya Qin. Lahat kayo ay nakinabang sa lolo ko. Ituring nyo na lang na insider kayo. Kaya't magsasalita ako ng diretso. Sige.
Gusto kong makita kung anong klaseng kasinungalingan ang lalabas sa bibig mo. Mga kasama, ang tinatawag na Lin Group na ito ay itinatag nitong babaeng ito matapos siyang magtulungan ni Zhu Mingyuan para agawin ang mga ari-arian ng pamilya Qin. Bawat sentimo dito ay may bahid ng dugo ng pamilya Qin. Ano naman kung ang mga ari-arian ng Lin Group ay dating sa pamilya Qin? Ano ngayon? Akala mo ba, dahil lang, nakikinabang sila sa lolo mo, kakampihan ka na nila, ngayon? Tama si Miss Lin. Sa mundong ito, ang matira ay ang matibay, ang kita ang pinakamahalaga. Kung ang pamilya Qin ay hindi kayang pangasiwaan ang sarili nilang yaman, ano naman ang masama kung ibigay yun kay Miss Lin? Eksakto. Qin Tian. Ang pamilya Qin mo ay wala na. Ngayon, si Miss Lin ang namumuno sa amin. Patungo sa kasaganaan, kung maglakas loob kang hamarang sa amin, kalaban mo ang lahat ng nandito. Tira-tira ng pamilya Qin, lumabas ka sa venue. Sige. Sige. Ang ganda ng matira ang matibay. Ang kita ang pinakamahalaga. Dapat noon ko pa naisip, dahil nakipagsabuatan kayo kay Lin Wen. Itong babaeng ito, matagal na ninyong nakalimutan, ang mga tulong na ibinigay sa inyo ng pamilya Qin. Qin Tian, ngayon na lang, ang kaya mo lang ay magmalaki. Buti na lang at bumalik ka, ngayong araw. Ililibing kita, para makasama mo ang angkan mo. Yun tao. Patayin mo siya. Bata, hindi na ako makapaghintay na gawing tropeo ang ulo mo. Sugurin siya. Manatili kang nakalukod. Gago kang kin ka, ang kapal ng mukha mong paluhurin ako. Ate, patayin mo na siya ngayon. Qin Tian, pakawalan mo ang kapatid ko ngayon din. At baka buo pa ang katawan mong ilibing. Gusto mong mabawi ang kapatid mo? Yun tao. Sige, ibabalik ko sa'yo ang kapatid mo ngayon din. Qin Tian, pinatay mo talaga ang kapatid ko. Salbaheng hayop ka, nararamdaman mo rin pala ang sakit. Ang dugong utang ninyo sa angkan namin. Babayaran ko, hanggang sa huling patak. Ang kapatid mo ay panguna pa lang. Ipagbigay alam kay Young Master Zhu. Sabihin mong bumalik ang natirang Qin. Ipapaalam ko agad sa kanya, Young Master Zhu. Sayang. Sayang talaga. Ang mga saklolo mo ay hindi na darating. Sana ganyan ka pa rin katapang. Pagdating dito ni Young Master Zhu. Ang mga saklolo mo ay hindi na darating. Miss Lin, nakakatakot. Winasak ang angkan ng Zhu. Imposible. Ang pamilya Zhou ang pinakamayaman sa Dongzhou. Paano sila pwedeng malipol? Totoo, nakumpirma ko na rin sa aking panig. Ang buong pamilya Zhou, maliban sa ulo ng pamilya, si Zhu Chengai, na nasa ibang bansa pa, lahat ay kinuha na ng gobernador. Sino ka ba talaga? Gaano kakatapang para lipulin ang pamilya Zhou? Imposible. Isang cute lang yan. Paano niya malilipol ang pamilya Zhou? Gets ko na. Siguro ang pamilya Zhou ay nakagalit sa gobernador, kaya sila nalipol. Cute lang yan. Paano niya malilipol ang pamilya Zhou? Sumasakay lang yan, sa tagumpay ng iba. Bahala kayo sa gusto nyong isipin. Makinig kayong lahat, binibigyan ko kayo ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw na yon, sino mang nakilahok sa pananakit sa aking pamilyang Qin, ay dapat lumuhad sa harap ng puntod ng lolo ko, at ng kuya kong panganay, para magbayad sala. Kung hindi, pagsisisihan ninyo, ang araw na ipinanganak kayo. At ikaw, huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaan na mamatay ng madali. Dadalhin-dalhin kita ng paunti-unti. Aalisin ko lahat ng mga kalamangan mo, hanggang sa pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Ikaw mismo ang magwakas. Binibining Lin, ano ang gagawin natin ngayon? Oo, binibining Lin, lahat ng narito ay nakinabang ng bumagsak ang pamilya Qin. Ang lalaking yun, si Qin Tian. Papatayin ba niya tayong lahat? Pagbalik pa lang niya, pinatay na niya si Ginoong Yun Tao. Makakaligtas pa ba tayo? Tumahimik kayong lahat. Hanggat nandito ako, hindi babagsak ang langit. Ipaalam sa ulo ng pamilya Zhou. Sabihin mo na lipol ni Qin Tian ang pamilya Zhou, at pinatay ang kanyang anak. Pero ang pamilya Zhou, hindi ba't nalipol ng gobernador? Basta't ipilit natin, na si Qin Tian ang nagunjok sa gobernador, para lipulin ang pamilya Zhou. Kahit hindi lubos na maniwala ang ulo ng pamilya Zhou, hindi siya maniniwala ng buo. Ibubuhos niya ang galit sa walang kwentang yun, at tapusin siya. Kilalang kilala siyang tusong matandang Zoro. Ang cute-cute lang na yun, si Qin Tian. Hindi kaya sa kanya.
Tatay, Kuya Chin, ang tunay na salarin na pumatay sa inyong lahat ay nahuli na. Walang sino man sa kanila ang makakatakas. Hindi. Talagang hindi ko papayagan. Natanggapin ninyo ang dalawang palaboy na ito. Ginoong Chin, nag-abala na kami sa inyo. Aalis na kami. Sandali. Ikaw at ang anak mo, ang nagligtas sa buhay ni na Junhao at sa akin. Hindi ko, maaaring iwanang mag-isa sa hirap. Mula ngayon, mananatili kayo sa piling ng Angkan Chin. Ang sino mang tatutol, hindi na yon mahalaga. Ang inyong kamahalan, sa inyong katayuan, ang pagpapatnubay sa akin sa Shadow Guard upang lipulin ang Angkanlin ay magiging napakadali. Ang Angkanlin ay mga basura lamang. Kung nilipulin natin ang Angkanlin, paano lalabas ang mga tunay na salarin? Ang mga pumatay kay tatay at kuya, paano sila magpapakita? Lahat ng sangkot sa trahedya ng aking Angkan Chin, bawat isa sa kanila, walang makakatakas. Bye, Pem. Bantayan mong mabuti ang Angkanlin. Ano mang kilos, iulat mo agad sa akin. Heto, Yuyo, para sa'yo. Salamat, ma. Ang bait-bait mo, Yuyo. Uwi na si Dad. Yuyo. Yuyo, masakit pa ba? Hindi, nandito na si Dad kaya hindi na masakit. Maria, kumusta ka na? Gumagaling ka na ba? Huwag kang mag-alala, Tiener. Itong matandang katawan ko, kaya pa naman. Hello. Su Qingcheng, bukas ay ika-80 kaarawan ni Lola. Ikaw ang mismong apo niya. Hindi ka naman nag-iisip na hindi ka uwi, di ba? Ching Cheng, sasama ako sa iyo bukas. Aba, kung hindi man ang dakilang Miss Su, ipinagpalit mo ang pagiging tunay na dalaga ng pamilyang Su para mamuhay kasama si Qinchan sa ganitong kahirapan. Ikaw, sariling ginhawa lang ang inaalala mo. Kailan ka ba nag-isip para sa pamilyang Su natin? Kapag nag-enjoy ka, naisip mo na ba kung paano ang pamilya natin dahil sa'yo ay dumanas ng napakaraming pangutya? Chin Tian, walang hiya ka. Umalis ka na rito. Hindi ka welcome sa pamilyang Su namin. Ruyan, ate mo pa rin ako, at hindi naman. Tayo may malaking away. Bakit mo ako Gina ganito? Su Qingcheng, alam mo na ikaw ang panganay na anak ng pamilyang Su. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinsalang dinanas ng pamilya natin? Mula nang magaling ka kay Young Master Su, ang bayad para doon, ikaw ang dapat magbayad para doon. Ruyan, huwag mo silang pahirapan. Mga pulubi lang sila. Ano bang maibabayad nila sa'yo? Young Master Qian, tama ka. Ang cute-cute nito ay hindi katapat mo. Ikaw ang tagapagmana ng Donghao Group. Hindi siya magkatulad sa'yo. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Ang cute-cute nito ay hindi bagay sa anak ko. Diborsyo. Kailangan mong magdiborsyo. Maria, si Chin Tian ay manugang pa rin ng pamilyang Su. Hindi ko hahayaang pag-usapan mo siya ng ganyan. Maria, alam kong mahirap ang mga nakaraang taon para kay Ching Cheng, pero babawi ako sa kanya. HMPH. Babawi ka. Pulubi ka lang. Ano bang maibibigay mo sa kanya? Para mabuhay siya sa hangin, habang sumusunod sa'yo. Bukas, kailangan mong ayusin ang sertipiko ng diborsyo, na yan. Talagang hindi ako magdiborsyo kay Chin Tian. Kung ipipilit mo, aalis na ako ngayon din. Ikaw. Lumabas kayo. Lumabas kayong lahat. Ipagpapalagay ko na lang na hindi ako nagkaroon ng anak na tulad mo. Ano yang sigawan? Hindi ka magiging masaya hanggat hindi mo ako napapalibing. Ano? Ano ba tong ingay na to? Gusto mo ba akong patayin? Yun ba ang gusto mo? Lola, lahat ito ay dahil kay Su Qingcheng. Siya, nang walang pahintulot mo, ay dinala dito yung pulubi ng pamilyang Qin. Sa loob, hindi ba't malinaw na sinusuway ka niya? Su Qingcheng. Ngayon ay ang handaan para sa aking ika-80 kaarawan. Dinala mo rito ang maliit na palaboy na ito. Ano ang ibig mong sabihin dito? Iginagayuma mo ba kami para magwakas na tulad niya? Lola, hindi yun ang ibig kong sabihin. At si Chin Tian ay hindi naman palaboy. Hindi ko hahayaang pag-usapan mo siya ng ganoon. Kahit kaunting puna, hindi mo matanggap. Sino ang nag-anyaya sa kanila dito? Anong malas? Lola, hindi na kailangang magpakababa sa kanila. Kung ayaw mo silang makita, huwag mo na lang. Payagan silang makapasok muli sa pintuan ng pamilyang Su. Yun lang. Magpapadala ako ng mga tao para palayasin sila sa Dongzhou. Ang aking duwo-duwo.
Napakabuti mong apo. Naiintindihan mo ako. Halika na, Lola. Lola, ito ang inihanda ko para sa'yo, para sa iyong ika-80 kaarawan. Ito kaya ang maalamat na hari ng ginseng. Lola, magaling ang mata mo. Ito ay isang himaymay ng ginseng na itinuring na kayamanan sa loob ng daan-daang taon sa Hidden Dragon Hall. Ang aking ama ay gumastos ng 1 milyon para bilhin ito mula kay Lord Candle Dragon. Hindi ko inakala na sa aking buhay ay makakakita ako ng himaymay mula sa hari ng ginseng. Lola, sabi nila kapag kinain mo ang himaymay na ito, maaari nitong pahabain ang iyong buhay ng 3 taon. Lola, sabi nila kung inom ka ng ugat ng ginseng na ito, maaari kang mabuhay ng hindi bababa sa 3 taon. Napakagaling. Ikaw talaga ang karapat-dapat na manugang ng pamilyang Su. Ganun-ganun na lang. Ang pagbigay ng $1,000,000 na ugat ng ginseng. Hindi tulad ng ibang tao. Mas magaling ka talaga sa kanila. Lola, basta't masaya kayo. Lola, basta't masaya kayo, kahit paabutin ng $1,000,000 o kahit $10,000,000, sulit na sulit iyon. Ngayon ay ika-80 kaarawan ni Lola. Kayo, hindi naman kayo pumunta ng walang dala, di ba? Ruyan, bakit ba lagi mong binabanggit ang nakakahiyang bagay? Ang buong pamilya nila ay hirap na hirap pang makakain sa mga araw na ito. Saan naman sila kukuha ng ekstrang pera para bumili ng regalo para kay Lola? Kasalanan mo itong lahat. Walang dahilan. Ano ba ang punto ng pagdala nitong maliit na cute dito? Nang walang rason. Maria, medyo nagmamadali kaming pumunta. Nakalimutan naming magdala ng regalo para sa inyo. Siyempre may dala kaming regalo. Chintian, kailan ka pa naghanda ng regalo? Ching Cheng, huwag kang mag-alala. Matagal ko nang inihanda ang regalo. Well, dahil dala mo na, bakit hindi mo na lang ipakita agad para makita ng lahat? Kinchen, hindi mo naman basta kinuha ng ilang basurang bagay sa tabi ng daan para ibigay kay Lola, di ba? Kinchen, ito ba ang regalong inihanda mo? Isang tuyong labanos? Labanos, ang ugat ng ginseng na ipinagmamalaki mo kanina, ay maliit na bahagi lamang, na kinuha mula rito. Ano nga sinabi mo? Ang ginseng kong ito ay nagkakahalaga ng $1,000,000. Galing ito rito. Kinchen, gusto mo ba akong patayin sa kakatawa? Ang ginseng king ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Nasa Hidden Dragon Hall iyon, may bantay araw-gabi. Tapos ngayon, sinasabi mo sa akin. Nasa kamay mo na? Kinchen, kung talagang wala tayong pera, okay lang na hindi bumili ng regalo. Hindi magagalit si Lola. Bakit pa ipinagpapanggap ang isang tuyong labanos? Bilang tunay, Chintian, ikaw nga talaga ang mabuting manugang ng pamilya Su. Akala mo ba, mga tanga ang lahat? Chintian, sinadya mong pumunta rito para pagtawanan ako. Tama ba? Nanay, totoo ang sinasabi ko. Hindi kita niloloko. Chintian, tumigil ka na nga. 8. Huwag mong pigilan ang asawa mo. Hayaan mo siyang magsalita. Gusto ko talagang makita ang bayaw ko. Kung paano niya ikotin ang isang bulok na tuyong labanos para maging ginseng king. Kadiri ka. Sa tingin ko, ang buong pamilya ninyo ay narito lang para manggulo. Palayasin ninyo sila. Sabi ko na sa inyo, ito ang tunay na ginseng king. Hindi ako nagsisinungaling. CJ, sakto, inimbitahan ko ang disipulo ng Medicine King na si Hua Shansong, si Ghost Dr. Yichen, para sa kaarawan ni Lola. Pagdating niya, malalaman na ang katotohanan. Lola, kami ni Chintian, may iba pang lakad. Aalis na kami. Tara na, Chintian. Hoy, Su Kinchen. Saan ba kayo pupunta? Si Dr. Yi, malapit nang dumating. Saan ba talaga kayo tutungo? Baka naman, may konsensya kayo. Konsensya? Ikaw ang dapat magkaroon ng konsensya. Nandito na si Dr. Ye. Chintayan, narito na rin sa wakas si Yeye. Papatingnan natin sa kanya mamaya. Tingnan natin kung talagang labanos lang ito. Hoy, ikaw. Huwag kang maglakas loob na umalis. Kung aalis ka, sino naman ang tatawanan ko? Lola Su. Naway ang iyong kapalaran ay kasinlaki ng dagat, at ang iyong buhay ay kasintagal ng mga bundok. Dr. Ye, sila po. Mauna po kayo. Maupo po kayo sa pangunahing upuan. Chiye, may tanong ako na nais kong itanong sa inyo. Binibining Su, ano ang iyong katanungan? Kanina lang, isang taong walang muwang, ay binigyan ako ng isang pirasong tuyong labanos, at iginiit na ito raw ang hari ng ginseng. Sana ay maaari ninyong suriin ito para sa amin. Ang hari ng ginseng, iyon ay kayamanang minana ng templo ng Hidden Dragon. Paano kaya ito makakarating dito? Patingin nga. Chiye, ang nasa harap ninyo ang tinutukoy ko. Pakitingnan naman, totoo ba o peke? Ito.
Ito nga talaga. Natanggap niyo yung kaligrafya at pintura na ipinadala ko sa inyo noong isang araw, di ba? Ngayon, gusto kong mapahiya ang tarantadong yon. Magpapasalamat ako kung maaari niyong gawin ang pabor na ito para sa akin. Huwag nang magsalita pa. Anong klaseng hari ng ginseng yan? Labanos lang ito. Ang pagdadala ng ganitong bagay bilang regalo ay nakakahiya talaga. Magbibigay ng ganitong klase ng regalo, nakakahiya talaga. Eksakto, naglabas pa ng ilang tuyong labanos. Kinchen, narinig mo ba iyon? Bulok na labanos. Nakakahiya. Kinchen, ano pa bang masasabi mo ngayon? Kaiya-hiya. Shintian, yang maliit na, umalis ka na ngayon din. Huwag mo nang ipakita ang mukha mo sa akin. Yechen, sigurado ka bang tuyong labanos ito? Siyempre naman, kapag sinabi kong tuyong labanos yan. Kaya ito pala ang sikat na ghost doctor na si Yechen. Wala ka man lang pangunahing etika sa medisina. Kaiya-hiya sa reputasyon ng iyong maestro. Kinchen, ang kapal ng mukha mong hamunin ang Diyos na doktorye. Kinchen, talagang di mo alam ang mabuti para sa'yo. Ang lakas ng loob mong lapastanganin ang Diyos na doktorye. Ayaw mo na bang mabuhay? Bata, iminumungkahi kong mag-sorry ka sa akin ngayon din. Kung hindi ka lalabas sa pintuang yan ngayong araw. Mag-sorry sa'yo, di ka karapat-dapat. Kahit nandito ang maestro mo. Kailangan niya akong igalang. Katawa-tawa. Ikaw, kilala mo ang maestro ko. Akala mo karapat-dapat ka. Mukhang, kailangan kong hayaan ang maestro mo. Naturuan ka ng leksyon. Kung talagang mapapapunta mo ang maestro ko ngayong araw, papangalanan kita sa apelyido ko. Kinchen, ang lakas talaga ng loob mo. Shintian, paano ka naging ganito? Ching Cheng, magtiwala ka sa akin. Dumating na ang Diyos na Dr. Hua. Dumating nga siya. Kilala kaya talaga niya, si Dr. Hua? Guro, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Tinuruan kita ng medisina para makatulong ka sa mga tao. Pero nandito ka, nagkakagulo. Guro, lagi akong sumusunod sa mga turo mo, wala akong nagawang mali. Bakit mo ako bigla na lang sinuntok? Sabihin mo sa akin ngayon din. Ito ba ito yung labanos o ang hari ng ginseng? Ito, Magsalita ka. Ano ba talaga ito? ito ay ang hari ng ginseng ng Hidden Dragon Hall. Hari ng ginseng nga talaga. Ako ang hari ng gamot, si Hua Shansong. Ang bagay na ito ay talagang ang pinagpipitaga ng hari ng ginseng ng Hidden Dragon Hall. Nagkakahalaga ito ng 10 milyon. Maaari itong magpahaba ng buhay ng 10 taon. Ang aking estudyante ay bulag. Nagkamali siya. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat ngayon. Ji Chin, paumanhin. Ang aking estudyante ay nagdulot ng abala sa iyo. Ayos lang, ikaw na ang bahala pag uwi nyo. Ji Chin. Papaalisin ko siya. Uuwi siya at mag-iisip sa kanyang mga pagkakamali. Anong klaseng pangit na ginseng ito? Sa tingin ko si Chen at yung matandang lalaki kanina ay mga artista na pinaupahan ni Qin Chen. Ang pangit naman ng ginseng na ito. Sa tingin ko si Chen at yung matandang lalaki kanina ay mga artista lang na inupahan ni Qin Chen. Eksakto, wala sa atin dito. Ang nakakita na, kay Chen, o sa Hua Shanping dati. Baka naman, pareho silang. Pek, sino ba ang nakakaalam? Yechen, sinungaling ka. Niloko mo talaga kami. Ngayon, sino ba talaga ang sinungaling dito? Mas alam mo yan kaysa kanino man. Tara. Mga kasama, subukan niyo ito. Tingnan niyo kung tunay na ginseng o tuyong labanos lang ito. Qin Chen, kunin mo lang itong bulok na tuyong labanos. Mag-upa ng ilang artista sa bahay. At akala mo, maloloko mo kami? Nangangarap ka talaga. Yate, Ah, Dodo, ano nang nangyari? Kanina pa ayos na ayos siya. Bakit bigla siyang hinimatay? Dodo. Qin Chen, nilagyan mo ba ng lason? Ang tuyong labanos na ito, pinapatay mo si Dodo. Lason, malinaw naman, masyadong mahina ang katawan niya para sa pampalakas. Ito ay 10 milyong dolyar na hari ng ginseng. At kinain lang niya. Sayang na sayang. Impossible. Hindi ako naniniwala. May lason talaga sa tuyong labanos na ito. Para sa mga katulad ninyo, hindi ako gagamit ng lason. Makinig kayo. Asawa ko si Su Ching Cheng. Kung may manghamas pa sa kanya, huwag ninyong sisihin kung hindi ako magpigil. Sayang naman. Sayang na sayang talaga. Itong 10 milyong dolyar na hari ng ginseng.
Hoy, Lola. Nanay. Lola. Lola. Nanay. Kasalanan mo ito lahat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana nagalit ng husto si Lola hanggang sa himatayin. Anong kinalaman ko doon? Huwag kang maglakas loob naman Iron ng puri sa akin dito. Kung hindi dahil sa iyo, nadala-dala ang panganay mong anak na babae at ang manugang niya, kasama ang tinatawag na tuyong Labanos, at umupa ng lahat ng mga aktor para magpanggap. Nagalit kaya ng husto si Lola hanggang sa himatayin? Ikaw. Chintian. Ang ginseng na ibinigay mo kay Lola kanina, ang ibinigay mo sa kanya. Talaga bang 10 milyon ang halaga, ang hari ng ginseng na iyon? Siyempre hindi. Ako ang pinakamamahal na estudyante ni Dr. Hua. Ang nangyari ngayon ay isang palabas na pinakiusapan ko si Dr. Hua na tulungan ako. Hindi ka nagsisinungaling sa akin. MS, Su. Tama ang sinabi ni Chin Tian. Ang mga kabataan. Mahilig talaga silang magpakitang gilas. Marami na siyang magagandang sinabi tungkol sa iyo sa akin. At siya ang paborito kong estudyante. Wala akong dahilan para tumanggi sa kanya. Dr. Hua, salamat, salamat. Pero, isang beses lang dapat ang ganitong klaseng pangyayari. Mula ngayon, huwag mo na siyang tulutang. Gumawa ulit ng ganito. Inay, Inay, anong nangyari? Yuyo, pakiusap, kailangan mong iligtas si Yuyo. Dinukot si Yuyo. Ano? Inay, sabihin mo sa akin ang lahat. Sino ang kumuha kay Yuyo? Hindi ko alam. May grupo ng mga tao na pumasok. Pinatumba nila ako, at kinuha lang si Yuyo. Chintian, kailangan mong gumawa ng paraan. Iligtas mo si Yuyo. Chin Tian, pinatay mo ako. Ang daming tao mula sa pamilya Zhou. Ang pagdukot ko sa anak mo. Hindi naman masyadong mahihingi, di ba? Daddy, halika, iligtas mo ako. Ikaw siguro si Zhu Chengai. Anong gusto mo? Pakawalan mo ang anak ko. Pakawalan ng anak mo? Masyado kang nag-iisip ng simple. Dilat ang mga mata mo at tumingin ka sa paligid. Ito, ang kilalang Azura Auction House. Ha ha ha. Ang daming tao, ang nakatingin sa puso ng anak mo. Ang auction na ito ay malapit nang magsimula. Mas mabuti pang magmadali ka. Kung hindi, kapag natapos na ang auction na ito, kailangan kong biyakin siya. Mami, Daddy, halika, iligtas ninyo ako. Natatakot si Yueyue. Kung hindi ka darating agad, maghihintay ka na lang, nakunin ang bangkay ng anak mo. Ha 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 ha. Yuyo, apo ko, dapat ayos ka lang. Chintian, kailangan mong iligtas si Yuyo. Inay, Ching Cheng, huwag kang mag-alala. Makakahanap ako ng paraan. Kinshao, tungkol sa Xiulo Auction House, may mga nakuha na tayong impormasyon. Handa na tayong umalis anumang oras. Chintian, sasama ako sa iyo. Ching Cheng, ang Zieluo Auction House ay lubhang mapanganib. Pwede akong pumunta mag-isa. Huwag kang mag-alala. Ligtas kong ibabalik si Yuyo. Hindi. Ako mismo ang dapat magligtas kay Yuyo. Sige, kung gayon, sabay tayong pumunta. Tara na. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ng anak ko? Pupulbusin ko ang Zieluo Arena ngayong araw. At ibabalik si Yuyo. Huwag mo akong patayin. Malapit nang dumating ang tatay ko para iligtas ako. Hindi darating ang tatay mo. Sa ilang sandali pa, bubutasan kita. Kukunin ko ang puso, atay, at baga mo, at huhukayan lahat. Bakit ka pa nag-aksaya ng hina sa kanya? Gawin mo na lang. Bilisan mo, umaasa ako, na maagang makuha ang mga organ niya. Bubutasan kita. Bubutasan kita. Huwag magmadali. Narito lang ang mga organ niya. Hindi siya makakalayo. Darating ang tatay ko para iligtas ako. Umiiyak. Umiyak ka hanggang gusto mo. Walang makakapagligtas sa iyo ngayong araw. Zhu Chengai, may lakas ka ng loob na hawakan ng anak ko? Zhu Chengai, huwag mong gagalawin ang anak ko. Yuyo, pakawalan mo ang anak ko. Chin Tian, narito ka rin lang pala. Kung isang segundo ka pang nahuli, patay na ang anak mo. Nanay, tatay, tulungan ninyo ako. Huwag kang matakot, Yuyo. Narito na ang nanay mo para iligtas ka. Chin Tian,
Huwag kang gagalaw. Kung lalapit ka pa ng isang hakbang, papatayin ko ang anak mo. Huwag, huwag. Kung saktan mo ang anak ko, papatayin kita. Huwag mong kalimutan. Ako ang nasusunod ngayon dito. Kung magmamatigas ka pa, babaliin ko ang isa niyang braso. Huwag, huwag. Ching Cheng, huwag kang magpadalos-dalos. Kung gusto mong iligtas ang batang ito, lumuhad ka, at magmakaawa ka sa akin. Pakiusap, pakawalan mo ang anak ko. Bata lang siya. Sa akin mo ibaling ang galit mo. Chintian, lumuhad ka rin. Magmakaawa ka. Chintian, lumuhad ka at magmakaawa sa kanya. O papatayin niya si Yuyo. Ching Cheng, huwag kang maniwala sa kanya. Kahit lumuhad tayo, hindi niya pakakawalan si Yuyo. Chintian, kilalang kilala mo ako. Kayong tatlo ay mamamatay dito ngayong araw. Kapag dagdagan ko lang ng kaunti ang pressure, Huwag, huwag. mabubutasan siya. Hintayin mo na lang ang bangkay ng anak mo. Tigilan mo. Chintian, kahit dumating ka, kasama ang lahat ng tao mo, mamamatay kayong lahat dito. Chintian. Bai Feng. Iwanan mo si Zhu Chengai. Patayin ang lahat ng iba. Naunawaan. Supreme One. Hindi mo ako maaaring patayin. Huwag niyo siyang pakawalan. Ako na ang mag-iinterog sa kanya mamaya. Yuyo, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Daddy, natakot si Yue Yue. Nandito na si Daddy. Pinatakbo ng Daddy mo lahat ng masasamang tao. Zhu Chengai. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung ayaw mong magsalita, patay ka na. Ang pag-alam sa katotohanan tungkol sa'yo ay dagdag na pagsisikap lang. Pero ang buhay mo, isa lang yan. Sasabihin ko, si Lin Wen ang may pakana. Siya ang nagutos sa akin. Lin Wen. Ang lakas ng loob mo. Chintian. Sinabi ko na ang lahat. Pakiusap, kahabagan mo ako. Bai Feng. Gusto ko ang lahat ng impormasyon mo tungkol kay Lin Wen. Naunawaan. Boss, nakuha na namin ang resulta sa investigasyon kay Lin Wen. Pupunta siya sa isang auction bukas. Ang target niya ay ang lupain ng pamilya Qin. Balak niyang magtayo ng golf course doon para makisama sa mga elite. Kung gusto nating harapin siya, pwedeng pumunta tayo doon bukas. Bai Feng, maghanda ka. Pupunta rin tayo sa auction bukas. Opo, sir. Sir, paumanhin. Pero pribadong auction ito. Kailangan ninyo ng imbitasyon para makapasok. Imbitasyon. Oh, si Young Master Chin pala. Ano ang dahilan ng pagpunta ninyo sa auction? Huwag mong sabihin na hindi ka man lang makapasok sa pinto. Ikaw na asong kalye, huwag mong sabihin na bibilihin mo ang lupain ng pamilya Chin para sa kulungan ng aso. Lin Wen, mabuti pang tumahimik ka. At huwag kang magalit kung papatayin kita ngayon din. Oh, natatakot na ako. Ikaw, isang asong kalye, gusto mo akong patayin. Sa tingin ko, ikaw ang dapat mag-alala sa sarili mo. Baka ikaw ang mamatay sa kanal balang araw. Lin Wen, huwag kang magpakapalad. Makakahanap din tayo ng ebidensya isang araw, at ipaghihiganti ang ating kuya. Kayong dalawa. Gusto ninyong ipaghiganti si Chin Junhao. Ay, please. Panaginip lang yan. Sigurado ako, hindi kayo makakapasok sa pintuang yan, ngayong araw. Qin Chen, ikaw, gusto mong makapasok sa auction, di ba? Ito ang usapan. Ikaw, isuko mo sa akin si Su Qin Chen, sa akin, at ako, bibigyan kita ng dalawa. Su Qingcheng. Ang ginoong ito, ay ang anak ni Gobernador Zulong, Zhu Xiangming. Binata Zhu, ay nagkagusto sa iyo. Swerte mo yan. Ang payo ko sa iyo, ay maging mabuting babae at sumama ka sa kama ni Binata Zhu. Ngayong araw, dadalhin ka namin sa auction, para lumawak ang iyong pananaw. Sa panaginip, mabuti pang mamatay ako, kaysa ipagkanulo si Chintian. Tungkol sa mga tiket, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. May paraan ako. Qin Chen, huwag kang walang utang na loob kung ikaw ay hindi isusuko sa akin si Su Qin Chen ngayong araw. Hindi ka man lang makakapasok.
sa pintuan ng auction house. Bai Feng, kumuha ka ng 2 ticket dito para sa akin. Ngayon, Chin Tian. Akala mo ba ang mga tiket na ito ay madaling makuha? Ang mga tiket para sa auction na ito ay mahigpit na limitado. Ano, akala mo ba makakapasok ka lang sa isang tawag? At makakapasok. Nakikita ko, kasing tanga mo ang kuya mo. Chin Tian. Siguro dapat lang nating laktawan ang auction na ito. Makakakuha ka ba ng tiket? talaga, magtiwala ka sa akin. Chin Tian. Kung hindi mo ibibigay si Su Ching-cheng kay Master Zhu, sa buong buhay mo, hindi ka na makakakita ng tiket. Anong itsura? Gusto mo pang pumasok sa auction? Panaginip lang yan, sa pekeng tiket mo. Eksakto, Qin-chan. Ito ang totoo. Balang araw, gagawin naming golf course ang iyong Qin family estate. Sa golf course, palagi kitang tatanggapin. Pagkatapos ng lahat, dating tahanan mo rin yan. Hindi mo makukuha ang pagkakataong yan. Master Zhu, tanging isang tulad mo, ang makakakuha sa namamahala ng auction na ito, na personal na, sumalubong sa iyo sa pasukan. Siyempre, alam mo kung sino ako. Mr. Chin, taos pusong paghingi ng paumanhin, kung hindi tumawag si Lord Baifeng. Hindi ko sana alam na nandito ka. Samahan ko kayong dalawa sa loob. Ako mismo ang mag-aayos ng mga upuan ninyo. Sige po. Oh, Director Qian. Ako. Ako ang anak ni Zulong, si Zhu Xiangming. Hindi mo ako nakikilala. Su Xiaoming. Hindi, may kailangan ka ba? Hoy! Qin-shan. Maghintay ka lang. Sa lalong madaling panahon, papatayin kita. Sunod na okyon, ang pinakamalaking bid sa event ngayong araw. Mula sa pamilya Qin, isang estate na 30 acre. Ang simula ng tawad ay 200 milyon. Walang limitasyon sa pagtaas ng tawad. Maaari nang magsimula ang pagtatawad. 230 milyon. 250 milyon. 300 milyon ang tawad ko. Mga kaibigan, ang pamilya Lin ang kukuha ng lupang ito. Magpapasalamat ako kung igagalang ninyo ang kahilingan ko. Lin Wen, sino ka ba? Bakit namin dapat pagbigyan ang kahilingan mo? Paano kung isama mo ako sa usapan? Si Zulong ang aking ama. $300 milyon, unang tawag. 300 milyon, pangalawang tawag. Kung wala nang ibang tatawad, mapupunta ang lupang ito kay Miss Lin. 300 milyon at 1 sentimo. Chin Tian, nangangahas kang hominin ako rito. Hindi mo makukuha ang lupang ito. 400 milyon ang tawad ko. 400 milyon at 1 sentimo ang tawad ko. 500 milyon ang tawad ko. 500 milyon at 1 sentimo. 800 milyon ang tawad ko. Chin Tian, kung may lakas ng loob ka, ituloy mo ang pagtawad. Nasa akin ang buong yaman ng pamilya Chin. Tingnan natin kung magkano talaga ang kaya mong ilabas. 800 milyon at 1 sentimo. Lin Wen, kahit gaano kalaki ang itawad mo, laging 1 sentimo ang itataas ko sa'yo. Ang lupang ito ay akin na. Akin na ang lupang ito. Chin Tian, sinusubukan mo bang magpa-impress sa akin? 800 milyon. Meron ka bang ganoong kalaking pera? Tutol ako. Wala si Chin Tian na 800 milyon. Nandito lang siya para manggulo. Ipinapakita ko na dapat suriin ang kanyang mga ari-arian. Chin Tian, 800 milyon iyon. Saan mo nakuha ang ganoong kalaking pera? Pulubi lang iyan. Saan niya kukunin ang ganoong klaseng pera? Kapag nasuri na ang kanyang mga ari-arian, malalaman na natin ang lahat. Kayong dalawa, maghintay lang kayong mapalayas. Qin-chan, mas mabuti pang pag-isipan mong mabuti ito. Subasta ito, hindi yung bakuran mo. Ang paggulo sa isang subasta. Alam mo ba ang mga kahihinatnan? Ching Cheng, magtiwala ka sa akin. Ano? Ayaw mong suriin ang kanyang mga ari-arian. Maaari ba akong maghinala? Na magkakasabwat kayong lahat, sinusubukang kunin ang lupang ito para sa inyong sarili. Lin Wen, tumigil ka sa pagpapalabas ng kalokohan. Dahil gusto niyang suriin ang mga ari-arian. Hayaan mo siyang gawin ito. Para sumuko na siya. Nagpapanggap. Magpanggap ka pa.
Gusto kong makita kung hanggang kailan mo ito mapapanatili. Nakapagplano ka na ba ng iyong ruta ng pagtakas at lahat ng bagay? Kung sinabi mong makakapaglabas siya ng kahit 1 sentimo, baka maniwala pa ako. Pero gusto mo siyang maglabas ng 800 milyon. Hindi ba't pinapatalon mo na lang siya sa gusali? Hahaha. Sige, gagawin natin ang sabi ni Ginoong Chin. Tao. Ginoong Chin, upang matiyak ang patas sa pagbibid sa auction, kailangan naming i-verify ang iyong mga ari-arian. Ginoong Chin, taos puso po naming paghingi ng paumanhin. Hindi na kailangang i-verify ang iyong mga ari-arian. Maaari kayong magbid sa anumang item sa auction. Bakit? Bakit hindi nyo i-verify ang kanyang assets? Bakit? Dahil sa card na ito. Ito ang Supreme Black Card. Pinagsamang inisyo ng mga pangunahing bangko. Wala pang 10. Sa buong mundo. Imposible. Paano siya nagkaroon ng Supreme Black Card? Tiyak na hindi sa kanya ang card na ito. 800 milyon lang yan, di ba? Huwag kang magmagaling na parang hindi namin kayang bayaran yan. Magpatuloy tayo sa pagbibid. Nagbibid ako ng 1 bilyon. Kinshan, may pera ka, di ba? Kung may bayad ka, tuloy mo ang pagbid sa akin. Ginugulo ang ayos ng auction. Tao. Samahan palabas ang dalawang ito, mula rito. Bakit nyo kami pinalalabas? Normal lang ang pagbibid namin. Si Zulong ang tatay ko. Kahit na si Zulong ang naririto ngayon, matapang ko rin siyang palalabasin. Hoy, kayong lahat naglolokohan lang. Nakakainis talaga ako. Ginoong Zu, pakiusap, kumalma po kayo. Ganon-ganon na lang ang pagpapalaya sa'yo. Siguradong magsisisi sila. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapapahiya ng ganito. Ginoong Zu, yung pagbili sa lupang iyon. Siguro si Chin Tian ang bumili nyon. Na ipagbili niya ang lahat ng ari-arian niya para makuha iyon. Kung gusto mong makuha ang loob ni Su Ching-cheng. Meron akong naisip. Sabihin mo, Ang ina ni Su Ching-cheng, pera lang ang iniisip. Basta makuha mo ang pagsang-ayon niya. Yung iba pa, madali na lang iyon. Ginoong Zu, na nagustuhan mo ang aming Ching-cheng. Karangalan niya iyon. Tingnan mo ang hubog ng katawan. Tingnan mo ang mukha. Nako, isa siya sa 1 milyon. Zu Xiangming, anong ginagawa mo sa bahay namin? Hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Hoy, Su Ching-cheng. Ang kapal ng mukha mong kausapin ng ganyan si Ginoong Zu. Ma, pinagtatanggol mo siya sa akin. Ginoong Zu. Ching-cheng, simula ngayon, sayo na siya. Tungkol naman kay Chin Tian, sisiguraduhin kong hiwalayan niya ito sa lalong madaling panahon. Kincheng, narinig mo ang sinabi ng nanay mo. Zu Xiangming, anong akala mo ginagawa mo? Oras na para gawin natin ang pinunta natin dito. Ha? Gago ka. Bitawan mo ako. May sasabihin ako sa'yo. Sige, sumigaw ka. Sumigaw ka ng sumigaw ngayon, wala ring mangyayari. Hindi ka makakatakas sa akin. Bitawan mo. Su Xiaoming, sabi ko bitawan mo ako. Chin Tian, yang batang yan. Pinaghintay mo ng matagal si Ching Cheng para sa wala, at hanggang ngayon, ayaw mo pa siyang pakawalan. Tingnan mo ang dala ni Ginoong Zu. Ngayon, tingnan mo ang kahabag-habag mong sarili. Karapat dapat ka ba kay Ching Cheng? Kintian, yung batang yan. Pag-isipan mo, ano bang may bibigay mo sa kapatid kong si King Sheng? Bakit hindi na lang kayo magpakalayo ng maayos? Palayain mo na siya. Hayaan mo siyang magpakasal sa mayaman. At manirahan sa malaking mansyon, okay? Kinchen, kung talagang mahal mo si Su Kincheng, dapat pakawalan mo siya. Hindi mo dapat siya pinagdurusang mamuhay ng hirap kasama mo. Kinchen, gusto mo akong makipag-away? Hindi ka pa handa. Balang araw, magiging akin si Su Kincheng, at sisigaw siya sa ilalim ko. Su Xiaoming, kung mahawakan mo man lang si Ching Cheng, papatayin kita. Hoy, kumalma ka. Ginoong Zu, anak siya ni Zulong, ang gobernador ng Dongzhou. Hinampas mo si Ginoong Zu. Gusto mo bang mamatay? Ginoong Zu, ayos ka lang ba? Tingnan mo, halos masira na ang mukha niya. Kinchen, ang lakas ng loob mo. Sa buong Dongzhou, ikaw ang unang nangahas na hampasin ako. Tanga ka, halika rito at humingi ng tawad kay Ginoong Zu. Walang modo, tingnan mo, isipin mo ang lahat ng regalong ibinigay ni Ginoong Zu sa pamilya nating Su. Paano mo siya nahampas? Chin Tian, baka dapat humingi ka na lang ng tawad kay Ginoong Zu. Mali naman talaga ang manakit ng tao. Kintian, nakikinig ka ba?
Halika rito, humiling ka ng tawad sa kanya. Karapat-dapat siya dyan. Hindi siya karapat-dapat sa aking paghingi ng tawad. Chin Tian, tanga ka. Kung hindi ka lalapit at hihingi ng tawad kay Ginoong Zhou ngayon din, palalayasin kita sa pamilya. Qin Chen, ngayon, maaaring lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. O kaya, ngayong gabi, ipadala mo ng maayos si Su Qin Chen sa kwarto ko. Kung hindi ka makakalabas sa pintuang iyan ngayong araw. Huwag mong kalimutan. Ang ama ko ang gobernador ng Dongzhou, si Zulong, kayang-kaya kitang wakasan. Para lang akong pumipisa ng langgam. Baka dapat humingi ka na lang ng tawad. Hindi natin siya kayang talunin. Hindi siya karapat-dapat sa aking paghingi ng tawad. Hindi ako karapat-dapat, ha? CJ, tatawag ako ngayon din. Ginoong Zhou, tawagin mo na ang mga tauhan mo. Kailangan natin siyang hulihin. Hindi natin siya pwedeng palampasin ng ganito. May mga taong sobrang yabang. Sa huli, sila rin ang nagigiba at nadadamay pa ang iba. Ginoong Zhou, nakikiusap ako. Maawa ka naman. Palayain mo si Chin Tian. Qin Chen, bigyan mo siya ng pagkakataon, hindi naman imposible. Kung ganon, nakadepende yon sa katapatan ni Binibining Su. Mamayang gabi tayo dalawa, magkwarto. At saka, pwede natin pag-usapan. Ching Cheng, sumunod ka na lang kay Ginoong Zhou. Ayaw mo namang makita, yung munting cute na si Chin Tian, na mamatay sa kalye, di ba? Ate, kung tayo ay makakapit sa mataas na estado ni Ginoong Zhou, ang ating pamilyang Su, ang ating katayuan sa Dongzhou, ay magiging matatag na. Su Xiaoming, ang yabang-yabang mo dito. Alam ba ni Zulong? Qin Chen, anong karapatan mo na tawagin sa pangalan ng tatay ko? Sawa ka na ba sa buhay? Zulong, halika rito at ayusin mo ang kalat mo. Chin Tian, pwedeng tumigil ka ng magbigay ng problema sa akin. Chin Tian, kanina ba, kausap mo sa telepono si Panginoong Zulong? Kung magpapanggap ka, gawin mo ng kapanipaniwala. Hoy, ikaw, tinawag mo si Zulong para disiplinahin ang sarili niyang anak, si Ginoong Zhou. Qin Chen, sa tingin ko, hindi ka lang kahabag-habag. May sira ka rin sa ulo. Ang tatay ko ang gobernador ng Dongzhou. Si Zulong, paano niya makikilala ang isang kahabag-habag na tulad mo? Su Qin Chen, may sasabihin ako sa'yo, dapat kang mamili, kahit konting pagkaantala lang. Hindi ko siya patatawarin. Ching Cheng, magtiwala ka sa akin. Tatay, tamang-tama ang dating mo. Tulungan mo akong turuan siya ng leksyon. Eto, tong lalaking to, sinusubukan niyang agawin ang babae ko. Naghahanap siya ng kamatayan. Ikaw, anak ko, gusto mo bang ipahamak ako? Tatay, bakit mo ako hinahampas? Lumuhad ka. Lenny, naririnig mo ba ako? Ang tatay ko, ang nag-utos na lumuhod ka sa harap ko. Lumuhad sa harap mo. Hindi ka karapat-dapat. Ikaw, anak ko. Lumuhad ka, sabi ko. Bakit? Bakit ako dapat lumuhod? Ngayon, kung hindi ka luluhod, at hihingi ng tawad kay Jichin, babaliin ko ang mga binti mo. Jichin, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Bata pa at hanggal ang anak ko. Nasaktan ka niya, sana'y mapatawad mo siya. Zulong, talagang napalaki mo ng maayos ang iyong anak. Ginoong Chin, kasalanan ko, hindi ko siya naiturong mabuti. Nabigo akong turuan ng maayos ang aking anak. Naghihintay ako ng iyong parusa. Mabuti. Tumayo ka. Ay, hindi ako maglakas loob. Ngayon, bilang paggalang sa iyo, pahihintulutan ko siya sa pagkakataong ito. Umuwi ka at turuan mong mabuti ang iyong walang utang na loob na anak. Huwag mo siyang hayaan na makipag-ugnayan sa taong iyon na si Lin Wen. Kung maglakas loob siyang muling magkasala, mamamatay siya. Salamat, Ginoong Chin. Maasahan mo, papag-isipin ko itong mapaghimagsik na anak sa kanyang mga pagkakamali sa bahay. Hindi siya papayagang lumabas para muling magdulot ng gulo. Umalis na tayo. Umalis ka na. Qin Chen, Ang inyong kamahalan, ayon sa aming investigasyon, ang pagpunta ni Zhu Xiangming sa auction sa pagkakataong ito ay talagang utos ni Lin Wen. Ayon sa iyong utos, lahat ng puwersa ni Lin Wen ay nasa ilalim ng aming pagmamatsyag. Ano sa palagay mo? Dapat ba nating samantalahin ito para dakpin silang lahat? Hindi dapat palampasin ang pagkakataon. Bai Feng, ipamahagi ng malawakan ang mga imbitasyon. Palitan ng handaan sa ngayong gabi. Hindi na ako makapaghintay. Dapat kong personal na patayin ang aking kaaway. Ibigay mo na lang ang mga imbitasyon. Kayong mga dukha, gusto niyo pang dumalo sa handaan ng pagbabalik ng kanyang kamahalan? Karapat-dapat ba kayo ang pagbibigay sa inyo ng mga imbitasyong ito? Ibalik mo ang imbitasyon ni nanay. Ikaw na maliit na babae. Ang kapal ng mukha mong kunin ang akin. Gusto mo bang mamatay? Alam mo ba, papatayin kita ngayon din. Suruyan, anong ginagawa mo? Bata pa si Yuyu.
Bakit kailangan mong maging masyadong mahigpit sa kanya? Ibalik mo sa amin ang imbitasyon. Su Qingcheng. Anong silbi sa'yo ng isang imbitasyon? Si Ruyan ang makikipagkita sa kataas-taasan. Malay mo, baka makuha pa niya ang pabor ng kataas-taasan. Pagkatapos, ang aming pamilyang Su ay agad na angat sa tuktok. Kung ikaw ang pupunta, sayang lang, pamilya. Ang tatlong imbitasyong ito ay sa amin. Nandito ka para agawin ang mga ito. Hindi tama yan. Matandang bruha. Anong karapatan mo para dumalo sa handaan? HMP. Anong dahilan mo para pumunta sa handaan? Para mapahiya ka lang, para magkagulo. Ang mga katulad mo, na dumadalo sa handaan, ay magdudulot lang ng kahihiyan sa kataas-taasan. Nanay, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Qingcheng. Han Liwan. Sa amin talaga ang mga imbitasyon. Hindi lang pumunta sa aming bahay para nakawin ang mga ito. Ginamit mo pa ang dahas. Tumahimik ka. Isa kang miyembro ng pamilya Su, pero hindi ka nagtatrabaho para sa kapakanan nito. Sa halip, pinag-aalinlangan mo kami. Naghahanap ka ng bagbog. Nagpunta si Ruyan para makipagkita sa kagalang-galang. Makakakuha siya ng benepisyo para sa atin. Ibinigay niya ito sa iyo. At nakatayo ka lang doon at nanunood. Ano ba ang silbi mo? Lola, bakit mo pa sinasayang ang hininga mo sa mga taong ito? Ngayong nakuha na natin ang imbitasyon, umalis na tayo, maaga tayong makarating sa handaan, at mas maaga nating makita ang kagalang-galang. Sa lahat ng mga taong ito, pinalaki natin ang isang walang utang na loob. Umalis na tayo. Tumigil ka dyan. Sinabi ko bang pwede kayong umalis? Tatay, ninakaw nila ang imbitasyon natin. Ano kung ninakaw nila? Ano ang gagawin mo tungkol dito? Napakapet ni. Umalis na tayo, Lola. Huwag mo nang pansinin ang mga ito. Isuko ang imbitasyon. Pumunta at humingi ng tawad kay Qingcheng at sa iba, o hindi ka makakalabas dito kahit isang hakbang. Ano? Hindi ko ibibigay. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Susubukan mo bang kunin ito sa pamamagitan ng lakas? Palaka, gusto mo pa rin pumunta sa handaan ng pagbabalik ng kagalang-galang. Sa tingin mo karapat-dapat ka? Panaginip lang iyan. Walang utang na loob. Ang pamilya Su, ang nagpalaki sa anak mo ng napakatagal. At ngayon, gusto mo lang kunin ang ilang imbitasyon. Wala na bang hustisya sa mundong ito? Makinig ka. Ngayon, hindi lang ang mga imbitasyon ang kailangan mong ibigay sa amin. Pati ang bahay na ito ay dapat mong ibigay sa pamilya Su para bayaran kami sa lahat ng taon na inalagaan namin ang asawa mo para sa iyo. Qin Tian. Huwag na lang. Ang mga imbitasyong ito ay wala namang silbi sa atin. Hayaan mo na sila. Hoy, narinig mo ba yon? Si Su Qingcheng, yung babae, ay nagsabi na ayaw niya ng mga yon. Anong karapatan mo para kunin ang mga yon? Ang mga imbitasyong ito ay para kay Su Qingcheng. Ano nang kinalaman mo? Qin Tian. Ikaw, lalaki, bakit ka ganyan tumingin sa amin? Hindi mo naman kami sasaktan, di ba? Isang lalaki na may lakas ng loob mag-isip pero walang lakas ng loob gawin. Pioneer. Huwag na tayong makipagtalo sa kanila, isang party lang yan, hindi na lang tayo pupunta. Bakit ka pa mag-aaksaya ng lakas sa mga taong katulad nila? Nanay. Qingcheng. Susundin namin ang gusto mo. Hindi na kami makikipag-away sa kanila. Mamaya, papadala ko ng mas maraming imbitasyon. Ituring na lang natin itong limos para sa kanila. Qin Tian, gago ka, mag-ingat ka sa pagsasalita, anong ibig mong sabihin sa limos? Qingcheng, hindi mo naman talaga iniisip na ang mga imbitasyong ito ay basta-basta na lang tumutubo sa puno, di ba? At talagang sinabi mo na makakakuha ka ng magpapadala ng ilan. Gusto mo lang yan. Ang isang tulad niya ay makakakuha ng mga VIP invitation. Sa tingin ko, baka nakapulot lang yan sa kalsada. Bye, Feng. Padalhan mo ako ng 3 imbitasyon. HMP. Hindi ka naniniwala, edi hintayin mo. Sige, gusto kong makita kung paano mo makakakuha ng magpapadala ng mga imbitasyon. Nandito lang ako at manunood. Kung hindi mo agad makuha ang mga imbitasyong yan, tingnan natin kung anong gagawin mo. Kung talagang makakakuha siya ng mga imbitasyon, papangalanan ko siya. Yung 3 imbitasyong yan, hindi mo alam kung gaano kaswerte si Su Qingcheng para makuha ang mga yon. At iniisip mo na lahat ng imbitasyon ay basta-basta na lang nahulog mula sa langit. Naniniwala ako kay Tian. Dahil naglakas loob siyang mangako, tiyak na may magpapadala ng mga imbitasyon. Tapos na ang pamilya Qin. Ang isang lalaking tulad niya ay makakahanap ng magpapadala ng mga imbitasyon. Masyado kang nagpapantasya. Qin Tian,
Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, hindi ko inakala na ikaw ay mananatiling ganyan ka-idealista. Kung alam ko lang na magiging ganito ka, kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang si Ching Cheng ay pakasalan ka. Ching Cheng, ang pagsama sa isang lalaking tulad nito ay walang kinabukasan. Ang tamang gawin ay hiwalayan mo siya sa lalong madaling panahon. Hinding-hindi ako makikipaghiwalay kay Chintian. Naniniwala ako kay Chintian. Dahil sinabi niyang makukuha niya ang imbitasyon. Tiyak na makukuha niya iyon. Binatang Ginoong Qin, ang imbitasyong hiniling mo. Magpanggap ka lang. Ang imbitasyon sa pagbabalik ng kataas-taasan, hindi ganoon kadaling makuha. Maghanap lang ng kung sinong tao para magdala ng ilang pirasong papel at tawagin itong imbitasyon. Ano ang tingin mo sa amin, Su Ching Cheng? Ano ang mapapala mo sa pagsunod sa isang loko-lokong tulad niya? Ano ang mapapala mo sa pagsunod sa kanya? Hiwalayan mo na siya agad. Ang pag-aasawa sa mayamang pamilya, ang tamang landas. Kapag narinig kong, magbanggit ka pa ng isa pang masamang salita tungkol kay Binatang Ginoong Qin, pagsisisihan mo iyan, hahampasin mo ako, kahit patayin kita. Ano naman? Sa ilang peking imbitasyon, magpapanggap kayong mga tauhan ng kataas-taasan, at ngayon, mananakot ka na papatayin kami? Hintayin mo lang. Kapag nakita namin ang kataas-taasan, kayo ang una naming ire-report, ipapakulong namin kayong dalawa. Umalis kayo. Ayokong makita kayo rito. Umalis kayo dyan. Aba, dinala mo pa ang buong pamilya. Ang kapal ng mukha mong humarap dito. Gumagamit pa ng peking imbitasyon para makapasok. Hindi ka ba natatakot na mapatalsik ka? HMPH, nakakasira talaga ng paningin ang mga taong ito. Kung alam lang naming darating sila ngayon, dapat mas huli na lang kami dumating. Lola, Maria, Royan, kailangan ba talagang ganito kayo kabastos sa pamilya namin? Kayo ang kumuha ng imbitasyon namin. Tapos kayo pa ngayon ang nagbubulaan. Hindi ba kayo natatakot na tamaan ng kidlat? Tumahimik ka. Nakuha namin ng maayos ang mga imbitasyong ito. Bakit hindi kami dapat pumasok? Walang utang na loob na anak. Ang lakas ng loob mong magsalita sa amin ng ganyan. Hindi na dapat kita pinanganak noon pa. Maria, kayo naman ang nagsimula nito. Ako. Ching Cheng, huwag mong baba ng sarili mo sa kanila. Mga walang kwentang sinasabi. Mga makukulit. Ganyang pamilya lang talaga ang gagawa ng ganyang kalokohan. Makulit. Sino ang tinatawag mong makulit? Gagatin ko ang bibig mo. Tianer, hayaan mo na. Huwag mo nang baban ang sarili mo sa kanila. Pasok na lang tayo sa loob. Wook Wilan. Hindi mo naman talaga iniisip na makakapasok ang anak mo, di ba? Hindi niya alam kung saan niya nakalap ang mga walang kwentang papel na yan para lokohin ka at naniniwala ka pa talaga. Kung maglakas loob kang gamitin ang mga imbitasyong yan para pumasok. Ang mga gwardya. Kung may gustong magpakatanga, ano naman ang magagawa natin? Mga peke ang invitation nila. Palalayasin sila sa sandaling makapasok sila. Dito na lang tayo manood ng palabas. Huwag mong sasabihin yan tungkol sa tatay ko. Ikaw, maliit. Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Sasampalin kita ng malakas. Naririnig mo ba? Magsipag-ingat kayo. Kung muling manakot kayo sa anak ko, huwag ninyong sisihin ang sarili ninyo. Ikaw, ang lakas ng loob mong manakot sa amin. Kapag nakamtan ko na ang pabor ng kagalang-galang, ipapapatay ko kayo at bunutin ang dila nitong maliit. Ma, Lola, pasok na tayo ngayon. Bakit pa natin sila papansinin? Kung malampasan natin ang seremonya ng pagbabalik ng kagalang-galang, iyon ang tunay na pagkawala. Tara na. Bilisan nyo at tingnan ang mga yan. Huwag nyo akong ipagpahuli sa pagtingin sa kagalang-galang. Hindi na balido ang inyong mga imbitasyon. Hindi kayo maaaring pumasok. Imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mabuti. Nakalagay dito ang personal na lagda ng kataas-taasang isa. Anong karapatan mo para pigilan kaming pumasok? Gusto mo bang mawalan ng trabaho? Kayong tatlo, nakikiramay po ako, ngunit wala na saysay ang inyong imbitasyon. Hindi kayo maaaring pumasok. Hinahadlangan mo akong makita ang kataas-taasang isa. Gusto mo bang mamatay? Ang pagsingit sa handaan ng kataas-taasang isa. Dapat alam mo kung ano ang kahihinatnan. Umalis ka na. Ayaw ko na nga ring pumasok. Tingnan mo kayong mga tao. Anong klaseng mga gwardiya kayo? Maiisip ko na lang kung ano ang lagay sa loob. King Cheng. Ikaw pala. Ikaw ang nagbigay sa akin ng peke na imbitasyon kahapon. Inilagay mo kami sa kahihiyan. Suro yan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Kahapon, pagkatanggap ko pa lang ng imbitasyon, agad mo itong kinuha sa akin. Ano ang kinalaman ko doon? Ching Cheng, bakit ka pa makikipagtalo sa kanila? Malapit nang magsimula ang handaan.
Kahit kami hindi makapasok, akala mo makakapasok ka? Panaginip lang yan. Hoy. Hoy. Bye, Feng. Papasukin ninyo si Suruyan, at ang iba pa. Lahat ng ginawa nila, kay Qing Cheng noon. Ngayon ay babayaran nila, ng 100 beses. Lola, mag-isip ka ng paraan. Magsisimula na ang piging. Hindi pa tayo nakakapasok. Natawagan ko na ang lahat ng pwedeng tawagan. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap makakuha ng imbitasyon? Dapat kinuha ko na lang. Dapat kinuha ko ang mga imbitasyong iyon kay Su Qingcheng. Oo, sige. Binibini. Nagkamali ako kanina. Wasto pa rin ang inyong mga imbitasyon. Maaari na kayong pumasok. Ano ba ang silbi mo? Hindi mo pa rin maayos ito. Kapag nakita ko ang kataas-taasan, ipaparusahan kita ng mabigat. Ruyan. Siguro nga, pinagmamasdan ka ng kataas-taasan. Kapag nakapasok na tayo, kailangan mong samantalahin ang pagkakataon. Kung maakit mo ang kataas-taasan, tayo ay angat sa tuktok. Ruyan. Nasa iyo ang pag-asa ng pamilyang Su. CJ, tara na. Ang ganda ng lugar na ito. Tingnan mo ang mga cute na to. Hindi ka pa nakakapunta sa ganito kagandang lugar. Sa buong buhay mo, di ba? Ngayon, dapat talaga. Tingnan ninyong mabuti ang paligid. Wala na kayong ibang pagkakataong ganito para makapunta sa ganitong klaseng lugar. Paano kayo nakapasok? Siyempre, utos iyon ng kagalang-galang. Kaya kami nakapasok. Matagal nang interesado ang kagalang-galang sa aming Ruyan. Ngayon, ang aming Ruyan, ang gusto ng kagalang-galang. Hindi tulad ng iba, nakakuha lang ng ilang imbitasyon, ay nagyayabang na, hindi alam ang lugar nila. Siya ang gusto ng kagalang-galang. Bakit hindi ko alam ito? Qingchen, akala mo kung sino ka na? Kailangan ba ng kagalang-galang na i-report sa iyo ang bawat bagay? Akala mo kung sino ka na, ha? Wala kang self-awareness. Pagdating ng kagalang-galang, papagalitan kita sa kanya. Ang tulad mo, ay hindi karapat-dapat mabuhay sa mundong ito. E di maghihintay ako dito, sa pagdating ng kagalang-galang. Gusto kong makita, kung paano niya ako papagalitan. Chintian, sandali lang. Huwag kang lalapit. Nakikiusap ako kay Ruyan, na magsalita ng mabuti para sa iyo sa kanyang kamahalan. Si Ruyan lang ang makakatulong sa iyo. O patay ka na. Chintian, baka dapat laktawan na lang natin ang handaan na ito. Paano kung ma-offend natin ang kanyang kamahalan? Umalis na tayo. Qing Cheng, hindi tayo pagagalitan ng kanyang kamahalan. Sa halip, mainit niya tatanggapin. Qingchen, akala mo ba ang kanyang kamahalan ay isang philanthropist? Inaasahan mo talaga na tatanggapin ka ng kanyang kamahalan? Panaginip lang yan. Ang isang taong mayabang tulad ni Ruyan, maghintay ka lang. Sisiguraduhin kong mabulok siya sa bilangguan. Ang sino mang mag-akalang mapapabulok nila ako sa bilangguan, ay malamang hindi pa pinapanganak. Kayong mga tao, ang dapat mag-ingat. Huwag kayong makipag-away sa maling tao. Qingchen, ang yabang mo magsalita. Pagdating dito ng kanyang kamahalan, huwag kang umiyak. Ang kanyang kamahalan ay walang awa. Chintian, ngayong araw, marami kang kaaway. Kahit ang biyenan mo ay handang ay pakulong ka. Ling Wen, ang lakas ng loob mo. Anong hindi ko kayang gawin? Ikaw ang dapat mag-alala ngayon. Ang mga ginawa mo kay Zulong, kung malaman ito ng kagalang-galang. Akala mo ba makakalusot ka? Binibining Lin. Mukhang magkapareho tayo ng kalaban. Maaari na tayong magtulungan para makulong si Chintian. Ang taong katulad niya, hindi dapat pinapalaya. Nakalap ko na ang lahat ng ebidensya ng pakikipagsabuatan ni Chintian kay Zulong para lipulin ang pamilya Zhu. Ebidensya ng pagpatay kay Yun Tao at isang petisyon mula sa mga maharlika ng Eastern Zhou. Sa pagkakataong ito, kahit gaano pa kalakas ang kanyang mga backer, ang kagalang-galang, hindi ka palalampasin. Akala mo ba magiging epektibo ang ebidensya mo? Kung ganyan ang gusto mong laro, pag-usapan natin kung paano mo pinatay ang pamilya Qin at inagaw ang kanilang mga ari-arian. Ang utang na yon, kailangan din nating pag-usapan. Chintian, huwag kang magsalita ng ganyan sa akin. Mayroon ka bang patunay sa sinasabi mo? Patunay? Ako mismo ang buhay na patunay. Chintian,
Alam mo ba, kung sino ang kagalang-galang? Siya ang kataas-taasan ng Hidden Dragon Hall, ang susunod na pinuno ng bansa, Qin Tian. Patay ka na. Wala nang makakapagligtas sa iyo ngayon. Dumating na ang kagalang-galang. Tahimik lahat. Ngayon ang salo-salo para ipagdiwang ang pagbabalik ng kagalang-galang. May masasarap na pagkain din kaming inihanda para sa inyong lahat. Magsaya kayo. Narito kami para makita ang kagalang-galang. Hindi ikaw. Palabasin niyo na siya ngayon din. Eksakto. Narito kami para makita ang kagalang-galang. Kailan ba darating ang kagalang-galang? Hindi naman kayo makakaasa na maghihintay lang kami dito magpakailanman. Katahimikan. Ang kagalang-galang ay isang mapagpakumbabang tao. Lalabas siya kapag nais niya. At saka, walang sinuman ang dapat maghasik ng gulo dito. Kung hindi, huwag niyong sisihin kung magiging bastos ako. Huwag kang mag-alala, Lord Baifeng. Walang maghahasik ng gulo dito. Naghihintay ako sa kanya para magkaroon ng katarungan para sa akin. Ito ay regalo para sa kagalang-galang, isang pinakamataas na uri ng Imperial Jade. Pakipasa mo ito sa kanya. Basta po kayo, mahal na kagalang-galang, ay tutulong sa akin na parusahan ang mga masasama. Kaya kung ialok ang mas higit pa rito. Panginoong Baifeng, ito po ang inihanda ko para sa inyo. Isang ginseng na 100 taon na ang tanda. Naghandog din po ako para sa inyo, ng isang florera na yari sa puting jade. Lola, napa-excite kami ng husto. Nakalimutan naming magdala ng regalo. Ano na ang gagawin natin? Ruyan, nagsasayang ka ng salita. Ang mahal na kagalang-galang ay palihim na nagmamasid sa iyo. Ang iyong pagdalo rito ay para sa mahal na kagalang-galang, ang pinakamahalagang regalo. Tama. Ang iyong pagdalo lamang sa selo-selong ito ay magpapasaya na ng husto sa mahal na kagalang-galang. Eksakto. Ako ang pinakamagandang regalo. Ngayong araw, iaalay ko ang aking sarili. Sa mahal na kagalang-galang, mamayang gabi, sisiguraduhin kong mapaglilingkuran ko siya ng maayos. Panginoong Baifeng, ang pamilyang iyon na 4 ang miyembro ay hindi naghanda ng regalo para sa inyo. At may dahilan akong maghinala na sila ay nandito gamit ang ninakaw na imbitasyon. Hintayin nating dumating ang kagalang-galang. Dapat nating suriing mabuti ang imbitasyon ng kanilang pamilya. Oo, hindi tayo pwedeng magpalampas ng kahit isang masamang tao. Qin Tian, wala na tayo. Sisihin tayo ng kagalang-galang. Tiener, habang hindi pa dumarating ang kagalang-galang, lalabas muna ako para maghanda ng regalo para sa kagalang-galang. Ang paghahanda ng regalo ngayon ay huli na. Wala kang ipinakita na paggalang sa kagalang-galang. Ang kagalang-galang ay isang mapagpakumbabang tao na ayaw sa pagpapasikat. Kaya nga, ang hindi pagbibigay ng regalo ang tamang desisyon. Sino mang magbigay ng regalo ngayong araw na ito, ay nagpapahiwati na ang kagalang-galang ay marangya at tiwali. Ito ay isang paghamak sa kagalang-galang. Ang pagbabalik ng kagalang-galang ngayon ay una sa lahat upang makipagkita sa mga nakatatanda ng Dongsaw. Naghanda ako ng isang masaganang regalo para sa asawa ng kagalang-galang. Gusto ako ng todo ng kagalang-galang. Naghanda pa siya ng regalo para sa akin. 10 piraso ng 100 taong gulang na ginseng. Isang tunay na painting ni Tangbuhu. Isang dekalidad na imperial na berding jade. Isang pares ng dekalidad na agata. Ginang, ito ay tanda ng pagpapahalaga ng kagalang-galang. Mangyaring tanggapin ito. Dahil ang kagalang-galang ay nagpakita ng labis na pagsisikap para suyuin ako at naghanda ng napakaraming regalo para sa akin. Sa palagay ko tatanggapin ko na lang ito ng hindi buong puso. Baifeng, ano ang ibig sabihin nito? Ito ang mga regalong inihanda ng kagalang-galang para sa akin. Anong karapatan mo para pigilan ito? Suruyan, para sa iyo ba talaga ang mga bagay na ito? Hindi ka karapat-dapat na tumanggap ng mga regalo ng kagalang-galang. Ginang, ito ay para sa inyo. Para sa akin. Mali siguro kayo. Hindi mali. Ito nga talaga ang regalo ng kagalang-galang. Para sa inyo. Panginoong Baifeng, may asawa na si Su Qingcheng. May anak na siya ng ganito kalaki. Paano maaaring magkagusto sa kanya ang kagalang-galang? Panginoong Baifeng, mali siguro kayo. Paano maaaring magkaroon ng pagtingin ang kagalang-galang sa isang babaeng may asawa? Paano ako magkakamali? Ito ay regalo para sa kataas-taasang isa. Isang regalo para sa asawa ng kataas-taasang isa. At ang kataas-taasang isa ay narito mismo sa eksena. Siya ang kataas-taasang isa. Imposible. Talagang imposible yan. Ang walang kwentang yun. Paano siya magiging kataas-taasang isa? Mali ka siguro.
Kung siya ang kataas-taasang isa, ako naman ang emperador. Sino ang maniniwala na ang isang asong kalye ay maaaring maging kataas-taasang isa? Karapat-dapat ba siya? Shintian, hayop ka, bumaba ka dyan ngayon din. Doon ka ba dapat tumayo? Kung gusto mong mamatay, huwag mong idamay ang anak ko. Su Ching-cheng, maliit na demonyo ka, bumaba ka rito. Ang gago na to, hindi maaaring maging kataas-taasang isa. Gusto mo bang mapahamak ang pamilya namin? Qin Chen, Bei Feng, sa tingin ko nagpapanggap ka lang. Nandito kaming lahat, akala mo ba mga tanga kami? Maghintay ka lang, pagdating ng tunay na kataas-taasang isa. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Pagdating ng panahong yun, siguradong patay ka. Ang kapal ng mukha mo. Lord Zulong, Chairman Chen, may isang tanga dito, na nagpapanggap bilang kataas-taasang isa. Dapat mong parusahan siya ng mabuti. Bruha, tumigil ka. Tito Kian, ako ang nobya ni Duo-Duo. Kanina lang ay, inapi kami ng taong ito. Tito, dapat po kayong magturo sa kanya para sa amin. Mula ngayon, wala nang kinalaman si Duwo-Duwo sa iyo. Kapag nalaman ko na ginagamit mo ang pangalan ni Duwo-Duwo sa labas para manloko ng mga tao, huwag mong sisihin kung magiging mahigpit ako. Tito, tunay ang pagmamahalan namin ni Duo-Duo. Hindi niyo po ako maaaring ganyanin. Tumigil ka nga. Kung hindi dahil sa iyo, Bruha, na nakasakit sa kagalang-galang. Paano magiging ganito si Duwo-Duwo hanggang ngayon, na nag-iisip sa bahay sa kanyang mga pagkakamali? Kami ay nagpupugay sa kagalang-galang. Imposible ito. Paano siya magiging kagalang-galang? Niloloko ninyo ako, tama ba? Nagpe-play kayo. Peking ito, lahat ay peke. Siya ay isang asong kalye. Paano posible na maging kagalang-galang? Chintian. Ilan ang hinir mo ngayon para sumama sa iyo sa palabas na ito? Gumastos ka ng malaki, ano? Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin na ito ay palabas? Suruyan, Lin Wen. Mag-sorry ka na ngayon din. Kung hindi, magdudusa ka. Chintian. Totoo ang sinasabi nila. Ikaw ang kataas-taasan. Oo, lahat yon ay totoo. Dahil sa ilang espesyal na pangyayari noon. Hindi ko masabi sa iyo ang totoo. Kailangan kong itago muna ito sa iyo. Pero ngayon, naayos na ang lahat. Wala nang dapat ikabahala. Chintian, anak. Naging tanga ako noon, kaya ko nagawa ang mga kalokohang yun. Pakiusap, huwag mo akong pagtaniman ng galit. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Pakiusap, kausapin mo ang bayaw ko para sa akin. Makiusap ka na pakawalan niya ako. Ngayon ka lang nagmamakaawa, nang paalisin niyo si Ching Cheng. Sa kumpanya, naisip mo ba na darating ang araw na ito? Ngayon mo lang na-realize na nagkamali ka? Huli na. Chintian, wala kang konsensya. Ang aming pamilyang Su ay hindi naman nagmaltrato sa'yo. Nagbabayad puri ka ba ngayon? Hindi nagmaltrato sa akin? Walang hiya. Bye, Feng. Sa loob ng 3 araw, ayaw kong makakita ng kahit sinong miyembro ng pamilyang So sa Dongzhou. Ayaw kong makita muli ang sino man sa pamilyang So sa Dongzhou. Nauunawaan po. Dalhin ninyo sila. Bitawan ninyo ako. Jilin, may nangyaring kakilakilabot. Na-freeze na ang lahat ng account ng kumpanya. Jilin, sinirado na ang kumpanya. Walang pinapapasok o pinapalabas. Tapos na. Ganap ng tapos. Lin Wen. Pinatay mo ang kapatid ko. Pinatay mo ang lolo ko. Ngayon, pagtutuusin natin ito. Chintian. Hindi ko inakalang ikaw pala ang kataas-taasan. Mukhang minaliit kita, noong una kang bumalik sa Dongzhou. Dapat pinatay na kita, hindi sana umabot sa ganito ang mga bagay. Sayang. Walang gamot sa pagsisisi sa mundong ito. Mga gwardya, dalhin ninyo siya. Bitawan mo ako. Qin Chen, bitawan mo ako. Hoy, Chintian. Chintian, kumusta ang pakiramdam mo?
May nasugatan ka ba? Anong nangyari sa akin? Nahimatay ka sa salo-salo. Lahat kami ay nabahala, kaya dinala ka namin sa ospital. Tiener, ayos ka lang ba? Tatawagan ba natin ang doktor? Nanay. Ayos lang ako. Huwag na nating istorbohin ang doktor. Ayon sa doktor, dahil daw sa lumang sugat mo na sumiklab, kaya ka bumagsak. Pero okay lang. Sinabi rin niya, na malalim ang iyong panloob na enerhiya, kaya dapat ay maayos ka na ngayon. Tatay, kailangan mong gumaling ka agad at makipaglaro sa akin. Hindi ka pwedeng nakahiga lang dyan sa ospital magpakailanman. Huwag kang mag-alala. Gagaling din ang tatay mo sa lalong madaling panahon. Bakit ka tumatakbo? Paano kung may mabangga ka? Hintayin mo ako. Chintian. Anong ginagawa mo dito? Sinadya mo bang pumunta dito para pagtawanan kami? Mga manugang. Paano mo nasasabing ganoon? Pamilya tayong lahat. Bakit namin kayo pagtatawanan? Anong nangyari sa inyong lahat? HMP. Kung hindi dahil sa iyo. Hindi nababaliw si Ruyan. Hindi sana nagkaganito ang pamilyang Su. Pagkatapos ng homecoming banquet, ang pamilya Su ay pinagkaguluhan ng lahat ng malalaking pamilya sa Dongzhao. Nabangkarote ang kumpanya ng isang gabi. Hindi kinaya ng matriarch ang balita at naging nakaratay sa kama. Nabaliw din si Suruyan. Ang dating maluwalhating pamilyang Su ay ngayon wala nang halaga kundi basura. Chintian, ikaw ang may kasalanan sa lahat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana nagkaganyan ang pamilya Su. Hindi sana naging kaaway ng lahat ang pamilya Su. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Nanay, paano mo masisisi si Chintian sa lahat ng ito? Malinaw na dahil ito sa sarili ninyong kasakiman. Ang kapal ng mukha mong pumunta rito at baliktarin ang sitwasyon at sisihin kami. Walang kwentang pinalaki ng pamilya Su sa mga taong ito. Walang utang na loob. Kung nakinig ka lang noon, at nagpakasal sa mayamang tagapagmana, ang pamilya nating Su, hindi sana nagdusa ng ganito. Ngayong ganito na ang nangyari. Ikaw ang dapat sisihin. Ikaw, papatayin kita. Ikaw ang dapat sisihin. Papatayin kita. Papatayin kita. Kayong lahat ang may kasalanan. Walang hanggan ang kasakiman ninyo. Wala kayong ibang dapat sisihin kundi ang sarili ninyo. Dapat iniisip ninyo. Nanay. Ngayon, ang pamilya Su ay konti na lang ang natitira. Paano kung lumipat ka na lang at tumira kasama ko sa villa? Para magtulungan tayo. Kung hindi, mag-isa ka lang dyan. Paano ka mabubuhay? Ching Cheng, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag kang magkunwari dito, sa iyong pekeng awa. Gusto mo akong patirahin, pero, para lang pagtawanan ang kapalaran namin. May masamang balak ka, nanay, paano mo nasabi yan? Anak mo ako, bakit ko kayo sasaktan? Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Para bang may mabuti kang hangarin? Kung ayaw mong maniwala, wala na tayong magagawa. Oo, biyenan. Kayo na lang ang tumira sa palasyong Villa. Sa ganoon, magtutulungan din tayo. Hindi ba't panalo tayong lahat? Panalo, ang pamilya Su ay nabangkarote mo. Si matandang ginang Su ay napagalit mo hanggang sa mahiga sa kama. Ruyan ay napunta sa ganitong kalagayan dahil sa'yo. Ito ang tinatawag mong panalo. Biyenan. Walang may gustong mangyari ito. Ang bagay na ito, kalimutan mo na lang. Talagang gusto naming tulungan kayo. Chintian. Ang pamilya Su ay napunta sa ganito. Kasalanan mo lahat ito. Hindi ko ito makakalimutan habang buhay. Ang laging itinutulak si Chintian, nang paulit-ulit. Pinatawad na nga kayo. Bakit pa ninyo siya itinutulak ng ganito? Kasalanan mo lahat ito. Ako, papatayin kita. Papatayin kita. Ruyan. Hindi ako aalis. Hindi, ako ang asawa ng Supreme Master. Ruyan, tigilan mo ang pagpapantasya. Hindi ka kailanman magiging asawa ng Supreme Master. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Hindi. Hindi. Chintian. Tama ka, Tian. Kahit na marami na siyang problema sa atin noon, biyenan mo pa rin siya. Dapat tulungan natin sila kung kaya natin. Hindi natin pwedeng panoorin lang, na magwakas sila ng ganito. Kahit gusto natin silang tulungan. Hindi sila papayag, natanggapin ang tulong natin. Kung hindi, hindi nila tayo tatanggihan kanina. Matigas lang ang ulo ng nanay ko. Kung lantaran natin silang tutulungan, hindi talaga papayag yan.
Nawalan na ng isip ang isa sa kanila, at ang isa naman ay walang trabaho. Spoiled silang dalawa noon, kung hindi natin sila tutulungan. Paano sila mabubuhay? Huwag kang mag-alala, makakahanap ako ng paraan para matulungan sila. Basta hindi lang nila dapat malaman na tayo ang tumutulong sa kanila sa likod. Salamat, Chintian. Pamilya tayo, hindi na kailangang maging formal. Bai Feng, sa'yo ko naiiwan ang bagay na ito. Subukan mong hanapan si Ruyan ng pinakamagandang ospital para sa follow-up. Naiintindihan ko. Gagawin ko ito kaagad. Tandaan mo, dapat hindi nila malaman kailanman na tayo ang tumutulong sa kanila. Kung hindi, hindi nila ito tatanggapin. Maaari pa itong mag-backfire. Opo. Yuyo, Chintian, tama na ang paglalaro, halika na at kumain. Salamat, Dad. Heto. Ching Cheng. Mayroon akong gustong pag-usapan sa iyo. Ikaw ang bahala sa lahat ng desisyon. Gusto kitang ilipat sa Hidden Dragon Hall. Mabigat ang seguridad doon. Puno ng mga bihasang mandirigma. Sa ganoon, ang kaligtasan ninyo ay magiging mas garantisado. Nag-aalala ako na kapag nasa misyon ako, kayo ang pagtutuunan para dakpin muli. Hindi ko na kayang tiisin ang ganoong klaseng paghihirap muli. Matanda na ako ngayon, pwede akong pumunta kahit saan. Basta't kasama ko kayong lahat, ayos lang, ikaw ang bahala. Basta't ang pamilya natin ay magkakasama. Sige, dadalhin ko kayo sa Hidden Dragon Hall. Sa ganoon, ang pamilya natin ay magkakasamang masaya. Kahit saan, ayos lang. Basta't ang pamilya natin ay mabubuhay ng masaya, iyon lang ang mahalaga. Kahit saan ka man, iyon ang ating tahanan. Okay, Ching Cheng. Salamat sa suporta mo. Aalis tayo bukas.